like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1201 hanggang 1210. Dalawang tao ang nagpakita sa law barrier. Ito ay ganap na imposible. Sigurado siyang hindi siya schizophrenic. Mayroon lamang siyang isang kaluluwa at isang kamalayan. Imposibleng magkaroon siya ng pangalawang sarili. Kaya naman, naniniwala si Yang Yiyu na hindi mahalaga kung ang Donghuang Bell o ang Nether City Gate ang kalalabas pa lang, hindi talaga ito ang kanyang life star na walang kamatayan. Pero dahil hindi ito binibilang, paano naman ang kanyang life star statue? Ayon sa Road Fusion Realm, tiyak na lilito ang life star immortal, ngunit ayon sa kasalukuyang sitwasyon, wala siyang life star na immortal, at ang Donghuang Bell at ang Nether City Gate ay hindi maaaring maging life star statue niya. Ito ay talagang kakaiba, na ikinagulat ni Yang Yiyu. Matapos ang mahabang pag-iisip ay hindi na niya ito maisip kaya hindi na niya inisip. Gayunpaman, tila wala siyang discomfort sa paglilinang, at walang pinsala. Sa kasong ito, hindi na kailangang mag-alala. Sa salita ng matanda, hayaan mo na. Kapag nagising ang matanda sa hinaharap, tanungin siya, o hilingin sa iba na makita kung ano ang impyerno sa kanyang katawan sa kasalukuyan. Anyway, ang gulo ng isip niya. Ngayong nalutas na ang problema ng poison gas, maaari na lamang niyang ipagpaliban ang problema ng life star statue para sa ibang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang pasiglahin ang gate sa Taiyin Life Star at nalaman na ito ang gate ng Netherworld. Ito ay isang magandang bagay para kay Yang Yiyan. Kahit na hindi alam kung ano ang function ng Netherworld gate na ito, iniisip ni Yang Yiyan na hindi ito dapat maging simple. Ang pangunahing punto ay naisip niya ang direksyon ng paglilinang sa pagkakataong ito. Kailangan niyang makuha ang kapangyarihan ng dalawang pangunahing bituin sa buhay, ang Taiyin at ang araw, upang mapabuti ang kanyang paglilinang. Ang hindi inaasahang sorpresa ay na ang kanyang paglilinang ay tumagos sa gitnang yugto ng Fusion Realm. Ito ay isang napakalaking tulong para sa hinaharap na kapangyarihan ni Yang Yiyan sa Taiwan Star Sea. Ang lakas ng paglilinang ay ang pundasyon ng lahat ng pagliligtas ng buhay. Pagkatapos ay binuksan ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at naghanda para gamutin ang mga sugat ni Luyanji. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagulat siya. Walang figure ni Luyanji sa kanyang paningin. Hindi lang iyon, wala na ang Five Elements Beast at Daor. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yiyan. Si Luyanji at ang Five Elements Beast ay parehong malubhang na sugatan. Pininaw nila ang lason sa kanilang mga katawan at nagsanay ng ilang sandali. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, wala na sila. Ang Great Wild Star Sea ay puno ng mga panganib. Sa sandaling ito, ang puso ni Yang Yiyan ay nasa kaguluhan. Tumayo siya at sisigaw na sana nang may mahinang boses na nagmula sa likuran niya, "Brother Yang, gising ka na." Lumingon si Yang Yiyan at tumingin, at nakahinga siya ng maluwag. Si Luyanji iyon. Naka-crossleg siya sa isang malaking bato sa likod niya at nakatingin sa kanya. "Ikaw." Nalito si Yang Yiyan. Si Luyanji ay halatang malubhang na sugatan, ngunit ngayon ay medyo namutla na siya, at ang hininga ng kanyang buong katawan ay naging matatag. Okay lang ba siya? Tumili. Guro. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw ang mga boses ng Five Elements Beast at Daor, at nagmula sila sa kagubatan. Tumili si Daor at tumalon sa balikat ni Yang Yiyan. Ang Five Elements Beast ay tila naka-recover mula sa mga pinsala nito. Kayo. Nasa meditation ka pa at nagsasanay. Nenas kami ni Daor kaya namasyal kami sa gubat sa harapan. Pinuprotektahan ka ni Miss Yanji sa nakalipas na kalahating buwan. Sabi ng Five Elements Beast. Kalahating buwan. Natarante si Yang Yiyu. Malinaw niyang naramdaman na ilang sandali lang ang lumipas, ngunit sinabi ng Five Elements Beast na kalahating buwan na ang lumipas. Marahil alam ang mga pagdududa sa puso ni Yang Yiyu, ipinaliwanag ni Luyanji, talagang kalahating buwan na ang nakalipas. Matapos kong lunukan ang orihinal na nakakalaso na insekto ni Kumengyo, hindi ko inaasahan na ito ay isang blessing in disguise. Gusto kong mamatay ngunit nabigo. Salamat kay Kuya Yang, hinigup mo ang lason sa aking katawan, kung hindi ay namatay na ako ngayon. Ang dalawang makamandag na pagmamadali ni Kumengyo at ako ay nag-away sa aking katawan at nag-drill sa buhay na bituin, na sinira ang mga meridian at dantian, ngunit nag-trigger din ng mga pagbabago sa aking masamang lason na katawan. Matapos akong tulungan ni Brother Yang na sumipsip ng lason, ang aking masamang lason na katawan ay sumailalim sa isang malaking pagbabago sa sarili nitong, pinino ang orihinal na nakakalason na insekto, at gumawa ng isang malakas na lason sa aking katawan. Sa wakas, ang aking mga meridian at si Dantian Zifu, sa tulong ng Life Star, pagkatapos na pinuhin ang origin poisonous insects ni Kumengyu, kasama ang mga espesyal na katangian ng aking evil poison body, lahat ng mga pinsala ay gumaling.
Ngayon ay isang hakbang na lang ako mula sa pagiging perpekto ng evil poison body. Sa pagkakataong ito, salamat kay Brother Yang, kung hindi mo na-absorb ang poison gas, hindi ako magkakaroon ng oras para lemunin ang origin poisonous insects ni Kumong Yu, at hindi rin ako magkakaroon ng sapat na oras para umangkop sa ebolusyon ng evil poison body. Nagising ako sa ikatlong araw at nalaman kong nagsasanay ka, kaya pinrotektahan kita. Pagkatapos ng kwento ni Lu Yanjie, tumingin siya kay Yang Yeo na may matangkad na ngiti sa kanyang mukha. Para sa kanya, ito ay isang muling pagkabuhay mula sa mga patay at isang muling pagsilang ng kaluluwa. Sa orihinal, nilamon niya ang origin poisonous insects ni Kumong Yu na may gana na mamatay, at siya ay malubhang nasugatan sa pagsabog sa sarili dahil sa matinding parusa noon, kaya hindi niya inaasahan na mabubuhay pa siya. Sino ang nakakaalam na hihilahin siya pabalik ni Yang Yian mula sa mga kamay ng kamatayan? Namulat siya nang iligtas siya ni Yang Yian, at pinatatag ng mahiwagang seal ang kanyang nanginginig na kaluluwa. Pagkatapos nito, sinipsip ni Yang Yian ang lason sa kanyang katawan, at naantig si Lu Yanjie. Siya ay kinakalkala ng kanyang Panginoon at hindi nagustuhan ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, na ikinadurog ng kanyang puso. Para sa isang ulilang walang kamag-anak, may handang sumipsip ng lason sa kanyang katawan para sa kanyang buhay. Ang ganitong uri ng makabagbag damdaming pakiramdam ay lampas sa mga salita. Si Lu Yanjie ay naantig ni Yang Yian, nagpahayag ng pagnanais na mabuhay, at muling isinilang sa kanyang puso. Naisip niya na hindi niya kayang tuparin ang kabaitan ni kapatid na Yang sa kanya, kaya pagkatapos ng lahat ng uri ng mga dahilan, ang potensyal ng kanyang likas na masamang lason na katawan ay sumabog, na nilulutas ang problema ng orihinal na nakakalason ng mga insekto, at ginagawa ang masamang katawan ng lason na isang hakbang na mas malapit sa pagiging perpekto. Pagkatapos ay gumaling siya at nanatili sa tabi ni Yang Yian upang protektahan siya. Kaya ngayon ang puso ni Lu Yanjie ay na-sublimate. Naiintindihan niya na wala ang kanyang master at senior sister, mayroon pa rin siyang mga taong tulad ni Yang Yian na nagmamalasakit sa kanya sa senior sister na ito. Magpasalamat sa kabutihan, hanggat ang iyong puso ay nananabik para sa kabutihan, ang mundo ay magiging maliwanag. Si Lu Yanjie ay ganap na nagbago. Dahil sa nakaaantig na pagbabagong hatid ni Yang Yian. Nagpasalamat siya sa kanya. Sinabi rin ng Five Elements Beast sa oras na ito, Guru, ang iyong mahiwagang tubig ay kamangha-mangha. Ang mga malubhang pinsala ko ay gumaling tulad ng dati. Sa wakas ay nalaman ni Yang Yian na naramdaman niyang kalahating buwan na ang lumipas sa isang kisap mata. Sa kalahating buwang ito, gumaling si Lu Yanjie at ang Five Elements Beast mula sa kanilang mga pinsala. Ito ay isang magandang bagay. Salamat, Kuya Yang. Biglang nagpasalamat si Lu Yanjie kay Yang Yian na may napakaaraw ng ngiti. Huwag kang magpasalamat, sarili mong pagsisikap. Iniisip ko ang tungkol sa pagpino ng lason sa iyong katawan at pagpapagaling sa iyo. Hindi ko ini-expect na gagaling ka mag-isa. Pero buti na lang. Sana hindi ka na magalit in the future. Ngayong nabuksan mo na ang iyong puso, tiyak na aabot sa mas mataas na antas ang iyong paglilinang sa hinaharap. Sabi ni Yang Yian. Tumingin si Lu Yanjie kay Yang Yian nang may malinaw na mga mata at sinabing, "Bueno, maaari mo ba akong maging kapatid sa hinaharap?" Siyempre, gusto ko. Nakangiting sabi ni Yang Yian. Great, tuwang-tuwa si Lu Yanjie. Alam talaga ni Yang Yian na ulila si Lu Yanjie. Siya ay inampon ni Yuan Chenhuan dahil ipinanganak siyang may lason na katawan at walang pagmamahal sa kanyang puso. Sa huli, nalaman niya na si Yuan Chenhuan, ang master na itinuring niyang ama mula pa noong bata pa siya, ay may tuka na laban sa kanya mula simula hanggang wakas. Hindi matanggap ni Lu Yanjie, na nagmamahal sa kanya, ang katotohanan. Ngayon siya ay mas tulad ng isang espiritual na paniniwala sa kanya. Sa katunayan, natagpuan ni Yang Yian ang anino ng kanyang kapatid na si Yang Shanshan sa Lu Yanjie. Katulad nito, siya at ang kanyang kapatid na babae ay walang mga magulang noong sila ay bata pa, kaya siya ay napakasaya tungkol kay Lu Yanjie. Paano kala ni? Mula ngayon, magiging kapatid na kita, Yang Yian. Nakatingin kay Lu Yanjie, seryosong sabi ni Yang Yian. Nakaramdam siya ng awa at pakikiramay sa babaeng ito, at isang malaking kagalakan para sa kanya ang umupo bilang kanyang kapatid. Lahat ng mga kaaway at problema ay nalutas ng kasiya siya. Medyo nakakakilig ang pangyayaring ito, pero buti na lang naging kasiya siya ang resulta at tuwang-tuwa ang lahat. Ang susunod na tatalakayin ay ang isyu ng karanasan. Habang nagbubunyi sina Yang Yeo at Lu Yanjie, hindi nila alam na may nangyari sa low barrier sa kailaliman ng Taihuang. Ang invisible low barrier ay isang hadlang na naghihiwalay sa mga high-level cultivator sa itaas ng Mahayana stage mula sa pagpasok sa activity area ng cultivator sa ibaba ng tribulation crossing stage.
Sa sandaling ito, ang mga hadlang sa batas ay talagang makinis at malaki, at pagkatapos ay lumitaw ang dalawang figure mula sa manipis na hangin. Matapos ang nakakasilaw na liwanag na kumislap at mawala, ang dalawang matandang lalaki ay lumitaw sa lugar ng aktibidad ng mga magsasaka sa ibaba ng yugto ng Tribulation Crossing. Walang alinlangan na ang dalawang taong ito ay nagmula sa yugto ng Mahayana at pataas. Kung naruroon sina Yang Yiyo at Lu Yanji, tiyak na makikilala nila na ang dalawang taong ito ay sina Yuan Chenhuan at Feng Yinyang. Kabanata 1202 naramdaman ko siyang darating. Sa wakas dito, lumang lason, inabot kami ng kalahating buwan sa paglalakbay, at mataas din ang presyong binayaran namin. Sana maging smooth ang biyahe natin. Si Feng Yinyang ang nagsalita. Napabuntong hininga din si Yuan Chenhuan at magsasalita na sana, ngunit biglang nagbago ang mukha niya. Mabilis niyang iniunat ang kanyang kamay, at sa susunod na sandali ay lumitaw ang isang life card sa kanyang palad, ngunit ang life card ay nahati sa dalawang bahagi. Malaki rin ang pagbabago sa mukha ni Feng Yinyang nang makita niya ito. Ibinalik din niya ang kanyang kamay at may kumislap na ilaw, at dalawang life card ang lumitaw sa kanyang kamay, parehong sira. Nagkatinginan ang dalawa at sinabing may pangit na mukha, may nangyari. Nasira ang life card ng apprentice kong si Kumengyo. At namatay siya. Ang mabigat na parusa ay pareho. Ang dalawang matandang immortal ay mukhang sobrang pangit. According to the time calculation, dapat kalahating buwan na siya namatay. Pinaghigpitan kami ng mga batas sa mga lugar sa itaas ng panahon ng Mahayana at hindi namin maramdaman ang sirang life card. Nang dumating kami sa mga lugar sa ibaba ng panahon ng kapigatian, naramdaman namin ito sa unang pagkakataon. Ang mga bagay ay tila hindi natin kontrolado. Sabi ni Feng Yinyang na may malungkot na mukha. Ang pagkamatay ng dalawang disipulo, kasama ang kanyang babaeng si Kumengyo, ay nagpagalit sa matandang immortal. Ang mahalaga ay hindi niya alam ang nangyari. Si Yang Yiyan ba, ang kanyang biktima, okay. Si Feng Yinyang ay mas nag-aalala tungkol kay Yang Yiyan, o ang Divine Demon Medical Classic, kay Yang Yiyan. Kung nakatagpo sila ng iba, pagkatapos ay nagbayad sila ng malaking halaga sa pagkakataong ito, pumunta sa lugar ng Tribulation Period, at gumugol ng 300 taon ng cultivation upang sugpuin ang kanilang cultivation realm sa Great Perfection of Tribulation Period. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Baka ang Divine Demon Medical Classic ay kinuha ng iba. Old Poison, tingnan kung nandoon pa ang life card ni Lu Yanji. Tanong ni Feng Yinyang. Kung nandoon pa ang life card ni Lu Yanji, mahahanap nila si Lu Yanji na may life card. Ang ibig sabihin ng paghahanap kay Lu Yanji ay mahahanap nila si Yang Yiyan, o ang Divine Demon Medical Classic. Upang makontrol ang kanilang mga alagad, dala ng dalawang matandang immortal ang mga life card ng kanilang mga alagad. Tanging si Yang Yiyan lang ang hindi nila alagad at walang life card, habang ang mga life card ng iba pang apat ay nandoon. Ngunit ngayon ang mga life card ni Kumengyo at Yan Cheng Yan Fa ay nasira at sila ay itinuring na patay. Ngayon hindi nila alam kung ano ang nangyari. Sa orihinal, ito ay para lang patayin si Yang Yiyo at hayaan ang laso na katawan ni Lu Yanji na maging isang Mahayana. Hindi ito komplikado, ngunit ngayon ay may nangyari. Inisip ng dalawang matandang immortal na sina Kumengyo, Yan Cheng Yan Fa at iba pa ay sinalakay ng mga panlabas na puwersa, kung hindi ay walang nangyari. Mula sa pananaw ng sinaunang kapangyarihang lumaban, ang dalawang magkapatid na si Yan Cheng Yan Fa ay parehong mga magsasaka sa huling yugto ng kapigatian, at si Kumengyo ay nasa maagang yugto din ng kapigatian. Bagamat sina Lu Yanji at Yang Yiyo ay nasa fusion realm, maliban kay Yang Yiyo, sina Kumengyo at Lu Yanji ay mga poison cultivator. Maging ang mga master sa panahon ng Mahayana ay kailangang maging maingat sa paggamit ng lason upang patayin ang kaaway. Kung may nangyaring mali, maaaring si Kumengyo at ang magkapatid na yan ay nakatagpo ng malalakas na kaaway. Sa Taihuang Star Sea, may mga henyong cultivator mula sa buong mundo ng cultivation. Hindi katakataka na makatagpo ang isang taong maaaring pumatay sa magkapatid na yan at Kumengyo. Hindi naisip ng dalawang matandang immortal na ito ang problema ni Yang Yiyo at Lu Yanji na malaman ang katotohanan at nag-counter-attack matapos malaman ang kanilang pagsasabuatan. Hindi nila akalain na narinig ni Yang Yiyan ang kanilang pag-uusap ng malinaw sa spaceship noong araw na iyon at sinabi kay Lu Yanji. Ang life card ni Lu Yanji ay buo. Kinuha ni Yuan Chenhuan ang life card ni Lu Yanji at nakitang buo ito, at nakahinga siya ng maluwag. Para sa kanya, kung namatay man si Yang Yiyan o hindi ay negosyo ni Feng Laogui. Kung hindi niya ginamit ang mga medikal na kasanayan ni Feng Laogui upang pinuin si Lu Yanji, hindi niya isa sa panganib na hayaang pumasok si Lu Yanji at patayin si Yang Yiyan. Para kay Yuan Chenhuan, hanggat ayos lang si Lu Yanji, ito ay isang magandang bagay para sa kanya, at labis siyang natutuwa na nakarating siya sa lugar sa ibaba ng Crossing Tribulation Stage.
Ngayon ay mahahanap na niya si Luyanji sa pamamagitan ng life card. Hanggat matagpuan niya si Luyanji, kahit na makatagpo siya ng isang makapangyarihang magsasaka ng crossing tribulation dito, isa lang siyang langgam sa kanyang mga kamay, dahil kahit na pinigilan niya ang kanyang cultivation hanggang sa great perfection of the crossing tribulation stage, hindi pa rin kukulangan ang kanyang tunay na lakas at paraan, at magagamit pa rin niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan para patayin ang kaaway. Katumbas ito ng pagiging walang talo sa parehong kaharian. Gumaan din si Feng Yinyang nang makita niyang kinuha ni Yuan Chenhuan ang life card ni Luyanji at walang nangyari. Sa kanyang puso, kung mahahanap niya si Luyanji, natural na malalaman niya ang nangyari at makakahanap ng mga pahiwatig tungkol kay Yang Yio. Kahit na pinatay si Yang Yio, ngunit ang Divine Demon Medical Classic ay inalis, hanggat may mga pahiwatig, makakahanap siya ng paraan upang maibalik ito. Kaya niya, ipaghiganti din ang kanyang dalawang apprentice. Siyempre, sa puso ni Feng Yinyang, ang buhay ng kanyang dalawang apprentice ay hindi kasing halaga ng Divine Demon Medical Classic kay Yang Yio. Matandang nakamandag na nilalang, mabilis na naramdaman ang direksyon ni Luyanji. Magmadali tayo sa lalong madaling panahon. Kung mas matagal tayo dito, mas malaki ang mga variable. Sa kabutihang palad, mayroon kaming life card ni Luyanji. Kung hindi, ang paghahanap ng tao sa ilang ay hindi naiiba sa paghahanap ng karayom sa isang dayami. Sabi ni Feng Yinyang. Tumango si Yuan Chenhuan, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at i-activate ang secret method sa life card ni Luyanji. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat ni Yuan Chenhuan ang kanyang mga mata at sinabing, Southeast direction, napakalayo nito sa atin. Tara na at sumugod na tayo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay binitawan ng dalawang matandang immortal ang kanilang kakayahan sa katawan at mabilis na naglakbay sa kailaliman ng ilang patungo sa hilagang silangan. Kasabay nito, pinag-uusapan ni Yang Yio at Luyanji ang susunod na itinerary. Nakangiti si Luyanji at nagsasabing, binigyan ako ni Yuan Chenhuan ng mapa bago umalis. Sinabi niya na mayroong isang walang ugat na bundok sa hilaga ng Taihuang, kung saan mayroong Taihuang makamandag na miasma. As long as I practice there, I can develop a poisonous body. Pero ngayon ayoko nang sumibak ng pilit. I just want to let nature take its course. Ngunit, Kuya Yang, alam mo ba kung saan pupunta? Naisip ito ni Yang Yio at sinabing, sa totoo lang, ito ang unang beses kong pumasok sa Taihuang, at ako ay ganap na nasa dilim tungkol sa lugar na ito. Tingnan ang iyong mapa upang makita kung mayroong anumang mga lugar kung saan lumalaki ang mga bihirang materyales at kayamanan. Tara hanapin natin sila. Ngayon, kung gusto nating makapasok sa unang antas, hindi natin ito magagawa ng walang maraming espiritual na suporta sa enerhiya. Kaya pumili kami ng isang lugar upang makahanap ng mga bihirang materyales at kayamanan, o mangolekta ng mga espiritual na gamot. Para sa iyong lason na katawan, maaari rin akong mag-refine ng mga table tasks upang matulungan ang iyong lason na katawan na bumuo. Okay, titingnan ko ang mapa para hanapin ito. Kinuha ni Luyanji ang isang beast skin scroll at binuksan ito para tingnan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumangala siya at nagsabi, Brother Yang, sa milyon-milyong Taihuang Forest, 18,000 milya ang layo mula rito, mayroong isang lugar na tinatawag na Spiritual Medicine Grand Canyon. Mayroong mga talaan ng libu-libong uri ng mga espiritual na gamot. Bakit hindi tayo pumunta sa Spiritual Medicine Grand Canyon? Sa tingin ko maraming tao na papasok sa Taihuang ang pupunta doon. Okay, anyway, ang pangunahing layunin ng pagpasok sa Taihuang ay ang magsanay at maglinang. Ito ay isang mahabang paglalakbay na 108,000 milya, at mahirap maglakad sa lahat ng paraan. Hindi masamang mag-practice habang naglalakad. Ngumiti si Luyanji at inalis ang mapa ng balat ng hayop. Magsasalita pa sana siya, bigla siyang nanginig sa buong katawan at namutla ang mukha. Nalaman ni Yang Yio na hindi tama si Luyanji, at nagmamadaling nagtanong, ano ang problema ni Yanji? Tumingin si Luyanji kay Yang Yio at sinabi sa nanginginig na boses, Brother Yang, ramdam ko na darating siya. Pumasok talaga siya sa Taihuang. Medyo nalito si Yang Yio, ngunit nang makita ang kinakabahang hitsura ni Luyanji, nagkaroon din siya ng masamang premonition at nagtanong, sino siya? Maaari mo bang sabihin sa akin ng malinaw? Siya ang aking Panginoon na si Yuan Chenhuan. Sabi ni Luyanji sa nanginginig na boses. Nagulat din si Yang Yio nang marinig niya ito. Ikaw, paano mo naramdaman? Si Yuan Chenhuan ay nasa kanya ang plato ng aking buhay. Nararamdaman niya ako basta ay activate niya ang life plate. Natural, nararamdaman ko rin siya, pero malayo ang pakiramdam. Siguradong nabasag ang plato ng buhay ni Kumong Yu pagkatapos ng kanyang kamatayan. Matapos niyang malaman ito, kinuha niya ang plato ng buhay ko at naramdaman iyon. Kuya Yang, bilasan mo.
Dahil pumasok na si Yuan Chenhuan sa lugar sa ibaba ng tribulation period, walang duda na pumasok na rin si Feng Yinyang. Sila ang mga third-turn Earth Immortals. Kahit na ang kanilang paglilinang ay pinaghihigpitan pagkatapos na makapasok sa lugar ng Taihuang sa ibaba ng panahon ng kapigatian, sila ay nasa tuktok ng dakilang kasakdalan ng kapigatian. Madali para sa kanila na patayin tayo. Kuya Yang, bilasan mo. Hindi nila kami mahahanap kung wala ang iyong life plate. Habang malapit pa kami, tansya ko ay aabutin ng kahit 7 araw para mahanap nila ang lugar na ito. Bilasan mo. Nakaramdam ng takot si Luyanji sa kanyang puso at patuloy na hinihiling na umalis si Yang Yiyo, dahil alam niyang hawak ni Yuan Chenhuan ang kanyang life plate sa kanyang kamay. Kahit saan siya tumakas, mahahanap siya ni Yuan Chenhuan. Kung magkagayon ay patay na siya, ngunit maaaring makatakas si brother Yang Yiyo. Hindi niya gustong mapatay ni Yuan Chenhuan at Feng Yinyang pagkatapos niyang makilala ang isang kuya. Kahit na ang dalawang third-level Earth Immortals ay pumasok sa lugar sa ibaba ng Taihuang Tribulation Stage, hindi sila magagapi sa lugar na ito. Siya at si Yang Yiyo ay walang kapangyarihang lumaban. Nagulat din si Yang Yiyo matapos itong marinig. Minamaliit niya ang intensyon ni Yuan Chenhuan at Feng Yinyang na makuha ang Divine Demon Medical Cannon at ang Evil Poison Body ni Luyanji mula sa kanya. Kabanata 1203, ang hindi inaasahang ilog whirlpool. Hindi inaasahan ni Yang Yiyo na ang dalawang matandang immortal ay hindi magdadalawang isip na gumugol ng 300 taon ng paglilinang at pumasok sa lugar ng Taihuang sa ilalim ng panahon ng kapigatian. Kung mahanap nila siya at si Luyanji, talagang patay na sila. Ito ay totoo na gaya ng sinabi ni Luyanji, maaaring makatakas siya, ngunit iiwan ba niya si Luyanji? Ito ay imposible. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Luyanji at sinabing, maaari mo ba akong tawaging kuya, maaari ba kitang iwanan at umalis mag-isa? Sa tingin mo ba ay duwag si Yang Yiyo? O isang taong makasarili? Makinig, mula ngayon, huminto ka dito, tayo ay nagbabahagi ng mga pagpapala at paghihirap, at hindi mo kailangang mag-alala, ito ay Taihuang, hindi ang labas ng mundo, dito ang iba ay hindi maaaring gumamit ng espiritual na kamalayan, ngunit masasabi ko sa iyo na ang iyong kuya at ako ay may paraan upang gamitin ang espiritual na kamalayan. Sa katunayan, mayroon akong higit pa sa ganitong paraan ng pagliligtas ng buhay. Ang kailangan nating gawin ngayon ay ilayo ang ating sarili kay Yuan Chenhuan at sa iba pa. Gumagalaw na sila, gumagalaw din kami, kahit maramdaman ka ni Yuan Chenhuan, pag-uusapan ko kung maabyutin ka niya. Maabyutin man niya ako noon, babayaran ko sila, kaya huwag kang mag-alala, nandito ako para sa iyo, kuya, aalis na tayo, hayaan mo kaming habulin ni Yuan Chenhuan, hindi naman sila makakahabol kahit saglit, punta muna tayo sa Spiritual Medicine Canyon. Nakinig si Luyanji sa hindi mapag-aalinlangan ng dominanteng mga salita ni Yang Yiyo sa sandaling ito, at higit siyang gamaan. Nag-aalinlangan siya nang sabihin ni Yang Yiyo na makakahanap siya ng paraan para harapin sina Yuan Chenhuan at Feng Yinyang. Ngunit napakasaya niya nang sabihin ni Yang Yiyo na hindi niya ito pababayaan, at naantig siya nang makita ang seryosong hitsura nito. Alam din niya na hindi siya maaaring maging masyadong bata sa oras na ito at hindi niya magawang malungkot si Yang Yiyo, kaya tumanggaw siya at sinabing, kung gayon. Makikinig ako kay Brother Yang. Tama na, tara na. Nasa malawak na kagubatan kami. Hindi madali para kay Yuan Chenhuan at Feng Yinyang na maabyutin kami. Tinawag ni Yang Yiyo ang 5 Elements Beast habang nagsasalita, tumalikod at sumakay sa likod ng 5 Elements Beast, at iniunat ang kanyang kamay upang senadoryason si Luyanji na sumakay. Nag-alinlangan si Luyanji at tumalikod at umupo sa likod ng 5 Elements Beast. Sa oras na ito, si Yang Yiyo lang ang napakinggan niya. Xiao Wu, tumakbo ka hanggat kaya mo, sabi ni Yang Yiyo sa 5 Elements Beast. Master, maupo ka, huwag kang mag-alala, nandito ako, hindi tayo maabyutan ng dalawang matanda. Walang ingat na sabi ng 5 Elements Beast. Si Daor ay tumili at yumuko sa ulo ng 5 Elements Beast, na parang sinasabing, huwag kang magyabang. Si Daor ay palaging karapat-dapat na boss sa mga espiritong hayop ni Yang Yiyo. Ito ay hindi dahil sa kanyang malakas na lakas, ngunit dahil siya ay napakabihirang ng kanyang amo na si Yang Yiyo. Kaya't ang 5 Elements Beast ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman kay Daor, at sa kabaligtaran, maaari nitong pasayahin si Daor. Sapagkat si Daor ay naglalabas ng isang espiritual na pitch mula sa kanyang bibig paminsan-minsan upang kainin bilang pagkain, at siya ay gagantimpalaan ng isa kapag siya ay masaya. Hindi alam ni Daor kung gaano karaming masasarap na bagay ang nasa tiyan niya. Anyway, nakita ng spiritual pitch 5 element beast si Daor na casual na kumakain. Pagkatapos magtanong, nalaman niya na ninakaw ito ni Daor mula sa spiritual pitch mountain sa Chenkun Pot Space. Pagkatapos, alam ito ng 5 elementong hayop, nanlaki ang kanyang mga mata.
Nang dalhin siya ni Yang Yian sa Chenkun Pot Space noong araw na iyon, mahigpit niyang binalaan siya na huwag hawakan ang anumang bagay sa Chenkun Pot. Ngunit si Daor ay maaaring magnakaw ng mga espiritual na may lekotan. Natural na nauunawaan ng 5 elementong hayop na ito ay lihim na inaprubahan ng kanyang Panginoon na si Yang Yian. Si Daor ay kumakain ng mga espiritual na peach paminsan-minsan, at si Yang Yian ay nagkunwaring hindi ito nakikita. Mula sa puntong ito, alam ng 5 elementong hayop na si Daor ay napakabihirang ni Yang Yian na nagpaasim sa kanya. Bukod dito, noong siya ay nasa Xingchen Gate, narinig din niya si Hao Dudo na nag-uusap tungkol sa mga ginawa ni Daor. Sa mga salita ni Hao Dudo, lumaki siya kasama si Daor noong bata pa siya. Sa tuwing mahihirapan siya, tiyak na matatalo siya ni Yang Yian, at hinding-hindi matatalo si Daor. Kaya't alam ng 5 Elements Beast na si Daor ang amo. Kung hindi, paano niya, isang 5 Elements Beast na kilala bilang ang 5 Elements King, hayaan ang isang maliit na espiritong hayop na umupo sa kanyang ulo? Sa kabilang banda, ang 5 Elements Beast ay talagang nakakuha ng maraming benepisyo mula sa mga Spirit Peach mula sa Daor, at nagkaroon sila ng malapit na relasyon. Natikman ng 5 Elements Beast ang mga Spirit Peach sa Chenkun Pot Space, na maaaring mabilis na mapunan muli ang demonyong enerhiya sa katawan. Bagamat wala itong gaanong epekto sa kanyang paglilinang, ito ay napakasarap. Iniisip pa rin niyang mandaye pa mula kay Daor. Ang 5 Elements Beast ay walang pakialam sa paghamak ni Daor at ngumiti, hindi naniniwala si Daor sa amin, makipagkompetensya tayo sa bilis. Tili. Tumili si Daor, ngunit nakakatawa si Yang Yian. Sa salita ni Daor, 5 Elements Beast, bobo ka, komportable akong maupo sa ulo mo, bakit ang bilis makipagkompetensya, kahit hindi ako makipaglaban, boss mo pa rin ako. Matapos isalin ang mga salita ni Daor kay Luyanji, hindi napigilan ni Luyanji na matawa, at ang madilim na ulap sa kanyang puso ay ngayon lang nawala ng husto. Pagkatapos ang 5 Elements Beast ay naging isang bug zone ng hangin at sumugod sa kagubatan, naging isang natitirang imahe sa komplikadong terrain ng Taihuang Forest, at ang bilis nito ay talagang hindi mabagal. Sa Taihuang Star Sea, talagang napakahirap na hindi makakalipad, hindi makagamit ng espiritual na kamalayan, at maraming mga paghihigpit. Ngunit kabilang sa mga paghihigpit na ito, ang kakayahang masira ang alinman sa mga ito ay magbibigay sa iyo ng ganap na kalamangan. Para kay Yang Yian, ang hindi makakalipad ngunit ang pagkakaroon ng 5 Elements Beast na kasama niya sa paglalakbay ay malaking tulong. Ang iba ay hindi maaaring gumamit ng espiritual na kamalayan, ngunit magagamit niya ito sa pamamagitan ng pagpapala ng Black Lotus Space. Mayroon din siyang Chenkun Eye, na nagpapalakas sa kanya kaysa sa iba sa Taihuang Star Sea. Kung talagang maabutan sila ni Yuan Chen Huan at Feng Yinyang, bagamat hindi sila lubos na sigurado na matatalo ang dalawang matandang immortal, may iligtas pa rin nila ang kanilang buhay. Ngayon, pumunta tayo sa Spiritual Medicine Canyon. Ayon sa perception ni Luyanji, malayo pa si Yuan Chen Huan. Kahit makarating siya dito, aabutin ng ilang araw. Sa ilang araw na ito, maaari na silang maglakad ng 108,000 milya ang layo. Hindi madaling maabutin siya at si Luyanji. Pagdating sa Spiritual Medicine Canyon, nagplano siyang maghanap ng espiritual na gamot para makagawa ng mga table tasks at patuloy na mapabuti ang kanyang paglilinang. Ngayong alam na niya ang mga trick ng cultivation, kung maaari siyang magpatuloy ng isang hakbang at maabot ang huling yugto ng Fusion Realm, magkakaroon siya ng kumpiyansa na harapin si Yuan Chen Huan ng direkta. Pagkatapos ng lahat, sina Yuan Chen Huan at Feng Yinyang ay pumasok sa regional na cultivation realm sa ibaba ng Tribulation Stage at napigilan sa Great Perfection of Tribulation Stage, na hindi ang ikatlong antas ng mga immortal na mundo. Kulang pa rin siya ng ilang mga espiritual na gamot, kaya nagplano siyang subukan ang kanyang kapalaran sa Spiritual Medicine Canyon upang makita kung makakahanap siya ng mabubuting espiritual na gamot. Gagamitin niya ang mga ito sa paggawa ng mga table tasks pagdating ng oras. Nais din niyang gumawa ng ilang lason na table tasks para kay Luyanji upang matulungan siyang makalusot, upang maprotektahan niya ang kanyang sarili. Ang plano sa kanyang isip ay mabuti at tama, ngunit sina Yang Yiu at Luyanji ay nakaligtaan ng isang problema. Ito ang Taihuang Star Sea, isang mundong puno ng mga panganib. Ito ay 108,000 milya papunta sa Spiritual Medicine Canyon. Paano na lang sila makakapag-concentrate sa kanilang paglalakbay? Kaya hindi nagtagal, dumating ang gulo. Ang 5 Elements Beast ay tumakbo ng ligaw sa loob ng 3 araw. Sa malawak na Taihuang Forest, naglakbay ito ng hindi bababa sa 10,000 milya sa loob ng 3 araw. Nang tumawid ang 5 Elements Beast sa isang ilog na halos 200 metro ang lapad, bumagal ang takbo nito. Hindi ko alam kung anong klaseng ilog iyon. Ang daloy ng tubig ay hindi kagyat, ngunit ito ay napakalalim. Gayunpaman, walang problema para sa 5 Elements Beast na tumawid sa isang ilog.
Nang makarating sila sa gitna ng ilog, biglang, nang walang anumang babala, ang tubig ng ilog ay bumuo ng isang malaking whirlpool, at sila ay sinipsip sa whirlpool na may diameter na higit sa 20 metro. Sina Yang Yian at Lu Yanji, na nakaupo sa likod ng Five Elements Beast, ay hindi nag-react. Ang whirlpool na ito ay parang naglalakad sa lupa at biglang gumuho ang lupa. Walang oras para mag-react. Sa isang iglap, sina Yang Yian at Lu Yanji's Five Elements Beast Dower ay sinipsip sa whirlpool ng ilog at nawala. Sa sumunod na sandali, mabilis na nawala ang whirlpool, at bumalik sa normal na kalmado ang ibabaw ng ilog, na parang walang nangyari. Ito ay talagang kakaiba. Kasabay nito, biglang tumigil si Yuan Chenhuan, na nakapasok na sa Taihuang Forest mula sa low barrier. Huminto din si Feng Yinyang at nagtanong, ano ang nangyari sa lumang lason? Napakakakaiba, nawala ang paghinga ni Lu Yanji. Kumunat ang noo ni Yuan Chenhuan at sinabi. Dahil ba sa sobrang layo ng distansya kaya nawala ang sensing? Madarama pa ba ang partikular na lokasyon? Medyo kinakabahan din si Feng Yinyang. Kung ito ay nawala, ito ay mahirap hanapin sa malawak na Taihuang. Hindi nabasag ang life plate ni Lu Yanji, na nangangahulugang hindi siya patay, ngunit talagang kakaiba ang pagkawala ng kanyang aura. Nag-isip si Yuan Chenhuan at sinabing, ito ay dahil ang marka ng kanyang kaluluwa ay mararamdaman mula sa malayo. Ngayon ay nawala na siya, malamang dahil nakapasok siya sa ilang liblib na lugar. Kung tungkol sa tiyak na lokasyon, mahahanap pa rin natin ito. Tara na at tingnan natin kung saan siya nawala. Tumango si Feng Yinyang, at ang dalawa ay nagpatuloy sa pagkalat ng kanilang mga katawan at naging mga after images, naglalakbay sa Taihuang Forest na parang mga multo. Pagkaraan ng 4 na araw, lumitaw sina Yuan Chenhuan at Feng Yinyang sa pampang ng isang ilog, kung saan mismo nawala sina Yang Yiyo at Lu Yanji. Kabanata 1204, ang Water Monster World sa ibaba ng Silent River. Sigurado ka bang ito ang lugar, lumang lason? Tanong ni Feng Yinyang, nakatingin sa tahimik na ibabaw ng ilog. Tumango si Yuan Chenhuan at sinabing, hindi nakakagulat na nawala ang kanyang paghinga. Hindi ko inaasahan na papasok talaga siya sa Silent River. Ito ay mahirap. Tahimik na ilog. Anong ilog ito? Malinaw na hindi alam ni Feng Yinyang. Naglabas si Yuan Chenhuan ng isang piraso ng balat ng hayop at ipinakita ito kay Feng Yinyang, at pagkatapos ay sinabi, ang mapa ng balat ng hayop na ito ay ang pinakamagandang mapa na nakuha ko mula sa Sun, Moon at Stars Chamber of Commerce. Itinala nito ang Silent River na ito. Alam ng lahat na kakaiba ang Taihuang Star Sea, at maraming bagay ang hindi maitala. Kahit naka-record dito, tuluyang mawawala kapag lumabas ka. Ito ay dahil sa mga paghihigpit ng mga batas ng langit at lupa. Ngunit may mga pagbubukod, tulad ng ganitong uri ng mapa ng balat ng hayop, ang mga linya ng mapa at mga tala dito ay iginuhit lahat gamit ang lihim na paraan ng kakanyahan at dugo, at maaaring mapangalagaan. Gayunpaman, ang Silent River ay isang kakaibang lugar sa Taihuang Forest. May mga makapangyarihan at kakaibang halimaw ng tubig sa ilalim ng Destruction River. Ang buong Destruction River ay dumadaloy sa buong Taihuang. Walang nakakaalam kung gaano ito katagal. Mayroong iba't ibang mga halimaw sa tubig sa bawat mababang yugto ng ilog. Ang mga makapangyarihan ay maaaring lumamon ng mga immortal. Siyempre, ang mga record ay mga talaan lamang at walang makapagsasabi kung ito ay totoo o mali, ngunit ang isang bagay ay mayroong mga halimaw ng tubig sa ilalim ng Destruction River. Ang ilalim ng ilog ay magiging mundo ng mga halimaw sa tubig, na dapat ay lubhang mapanganib. Pagkatapos makinig sa kwento ni Yuan Chenhuan, nag-isip din si Feng Yinyang. Malinaw, ang hindi kilalang mundo ay kakilakilabot. Hindi nila inaasahan ni Yuan Chenhuan na mawawala si Lu Yanji sa Destruction River na ito. Ngayon ay tila 1,989 ang pumasok sa ilalim ng ilog na ito. Kung paano papasok, hindi na ito ang punto. Ang punto ay kung ano ang dapat nilang gawin. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Feng Yinyang kay Yuan Chenhuan. Ano pa bang magagawa natin? Ang mga bagay ay umunlad hanggang sa puntong ito, at maaari lamang nating patuloy na hanapin ito. Sabi ni Yuan Chenhuan habang nakatingin sa malalim na Destruction River. Sa katunayan, para sa kanya, gumastos siya ng sobra para kay Lu Yanji. Buong buhay niya ay nagsasanay siya ng lason. Ang natural na nakakalaso na katawan ni Lu Yanji ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanya upang mapabuti ang kanyang paglilinang at makaligtas sa ika-4 na nakakalat na walang kamatayang kalamidad. Paano niya ito hinayaan? Kung gayon ay umalis na tayo, sabi ni Feng Yinyang. Para sa kanya, ito ay kapareho ni Yuan Chenwanshi. Kahit na ang kanyang ika-4 na immortal na kalamidad ay hindi darating para sa isa pang 2 o 300 taon, ngunit ang pagkakataong ito ay isang retreat lamang para sa mga magsasaka ng kanilang antas. Ang dahilan kung bakit si Feng nais ni Yinyang na makuha ang Divine Demon Medical Classic,
mula kay Yang Yian sa lahat ng mga gastos ay dahil si Feng Yinyang ay isang medical cultivator. Ang kanyang pagsulong sa mga kasanayang medikal ay nangangahulugan na ang kanyang lakas at paglilinang ay mapapabuti, at sa oras na iyon, madaragdagan din niya ang pagkakataong makaligtas sa ikaapat na immortal na kalamidad. Wala siyang choice. Bukod dito, si Feng Yinyang ay nahuhumaling sa Divine Demon Medical Classic sa buong buhay niya. Nanumpa siya sa kanyang puso, o nanaginip, na isang araw kapag siya ay naging isang mahusay na doktor, siya ay pupunta sa Imperial Hospital ng Xuanyuan Dynasty upang makipagkumpetensya, at Year-Okon ang lahat ng mga tinatawag na master ng Xuanyuan Imperial Hospital sa ilalim ng kanyang mga paagamit ang sining ng medisina, upang makita ng pinuno ng pamilya Xuanyuan kung gaano siya lumaki mula sa pag-utos ng pagkawasak ng isang fang ng aso. Naisipan niyang gumamit ng gamot para sampilan ang pamilya Xuanyuan sa mukha, at magbukas pa nga ng isa pang banal na lupaing medikal sa hinaharap upang palitan ang pamilyang Xuanyuan. Bago nakilala ni Feng Yinyang si Yang Yiu, alam niyang panaginip lang ito, isang akala lamang. Ngunit pagkatapos makilala si Yang Yiu, alam niya na ito ay maaaring maging isang katotohanan, at ang dakilang pangarap ay maaaring maisakatuparan, dahil si Yang Yiu ay may Divine Demon Medical Classic. Ang makapangyarihang pamilyang Xuanyuan ay lumikha ng isang banal na lupain ng dinastiyang Xuanyuan na may mga fragment lamang ng Divine Demon Medical Classic. Kung mayroong kumpletong Divine Demon Medical Classic, hindi maisip ni Feng Yinyang kung gaano ito kalakas. Gaano kahirap na lumikha ng isang banal na lupaing medikal na nalampasan ang pamilyang Xuanyuan. Kaya, sa puso ni Feng Yinyang, kailangan niyang mahanap si Yang Yiu at makuha ang Divine Demon Medical Classic. Bumalik ang panahon sa 4 na araw na nakalipas, nang ang Five Elements Beast at Yang Yiu, Lu Yanji, at Daoer ay nahuli sa isang whirlpool. Hinawakan ni Yang Yiu si Daoer sa isang kamay at si Lu Yanji sa kabilang kamay, at nang sabay niyang isagawa ang water avoidance technique, nalaman niyang hindi magagamit ang water avoidance technique sa ilog na ito. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso, kakaiba at kawawa. Pagkatapos ay mabilis niyang pinaikot ang kanyang chi upang maiwasang mabulunan ng tubig. Sa puwang ng hininga, naramdaman niyang umiikot ang mundo at nawala ng balanse ang kanyang katawan. Pagkatapos ay dumaong sila sa ilalim ng ilog. Sa kabutihang palad, lahat sila ay nagel-inang at hindi mukhang napahiya. Okay lang ba kayong lahat? Tanong ni Yang Yiu. Magaling si Master. Ayos lang din ako. Tumili. Pagkatapos ng maling alarma, nang maayos na ang lahat, hiniling ni Yang Yiu kay Lu Yanji na kunin ang mapa ng balat ng hayop upang makita kung ano ang lugar na ito. Paanong biglang lumitaw ang isang whirlpool ng ilog? Ang mapa ng balat ng hayop sa kamay ni Lu Yanji ay eksaktong kapareho ng ibinigay ni Yuan Shenhuan. Matapos tingnan ito ng dalawa, napagtanto nila na ang ilog na ito ay tinatawag na Ilog ng Desolation, na isang ilog na dumadaloy sa buong Taihuang. Mayroong isang grupo ng Taihuang Water Monsters sa ilalim ng ilog, na isang mundo ng mga water monsters. Walang alinlangan na ito ay maaaring tawaging desolation, at ito ay dapat na ang panganib ng lahat ng desolation. Hiniling ni Yang Yiu sa lahat na mag-ingat. Tumingin din siya sa mundo sa ilalim ng ilog. Hindi naman kasing dilim ng inaakala niya. Sa halip, maliwanag ito sa kanyang nakikita. May lahat ng uri ng halamang tubig na tumutubo doon, at ang mga bato sa ilog ay naglalabas din ng iba't ibang kulay ng liwanag. Ang mga eksenang ito ay biglang nagpaalala kay Yang Yiu ng mundo sa ilalim ng dagat sa ilalim ng Dragon Palace sa serye sa TV na Journey to the West sa kanyang bayan. Wala ring kakulangan ng espiritual na enerhiya dito. Ang espiritual na enerhiya sa mundo sa ilalim ng ilog ay napakasagana. Nakikita rin niya ang mga bulan na lumalabas sa ilalim ng ilog paminsan-minsan, at pagkatapos ay lilito ang isang malaking whirlpool at direktang iikot pataas. Sa sandaling ito, naunawaan ni Yang Yiu at Lu Yanji kung paano sila bumaba. Ito talaga ang natural na kapaligiran ng riverbed. Kuya Yang, bilasan na natin. Ang silent river na ito ay sinasabing dumadaloy sa buong Taiwang Star Sea. Ito ay malinaw na hindi magandang lugar. Kung makatagpo tayo ng isang malakas na halimaw ng tubig dito, tayo ay magkakaproblema. Nag-aalalang sabi ni Lu Yanji. Sa oras na ito, naisip ni Yang Yiu ang isang problema. Espesyal ang kapaligiran dito. Sa ilalim ng tubig, maaari ba nitong ihiwalay ang aura ng life card ni Lu Yanji? Sa pag-iisip nito, nagtanong si Yang Yiu, Yanji, nararamdaman mo pa ba ang fate card o Yuan Shenhuan ngayon? Matapos tanungin ni Yang Yiu, si Lu Yanji ay natigilan sandali, pagkatapos ay lumiwanag ang kanyang mukha at sinabing, Brother Yang, totoo ang sinabi mo. Parang hindi ko maramdaman ang hininga ng fate card. Oo naman. Sa kasong ito, nangangahulugan ito na hindi rin maramdaman ni Yuan Shenhuan ang iyong hininga. Ito ay isang magandang bagay para sa amin. At least may pagkakataon tayong maalis si Yuan Shenhuan. Kung lalabas tayo, baka mahanap tayo ng dalawang matandang immortal na iyon, at magiging malaking gulo.
Sa ganoong tono, maaari rin nating sundan ang ilog na ito. Gayunpaman, ang Taihuang ay mapanganib para sa atin kahit saan, at kung mas mapanganib ang lugar, mas ligtas ito. Ang dalawa sa amin ay tulad ng mga nakayapak at ang mga nagsusuot ng sapatos sa dalawang matandang immortal na sina Yuan Chen Huan at Feng Yinyang. Kung talagang may kakayahan silang hanapin ang ilalim ng ilog, ang mapanganib na Silent River ay magiging proteksyon para sa atin. Kaya dahil nandito na kami, hindi muna kami lalabas pansamantala. Maglalakad tayo saglit sa ilalim ng tubig at lalabas. Sabi ni Yang Yiu pagkatapos mag-isip tungkol dito. Naisip ni Lu Yanji na may katuturan ang mga salita ni Yang Yiu, kaya't sinabi niya, okay, makikinig ako sa iyo. Tumili. Sa sandaling ito, tumili si Daoer, nagbibigay ng babala. Sina Yang Yiu at Lu Yanji ay parang kaharap nila ang isang malaking kalaban. Pagtingin sa lugar kung saan umuungal si Daoer, agad silang nakalanghap ng malamig na hangin. Ilang dosenang metro ang layo, isang kakaibang isda na may gininto ang katawan ang lumangoy. Ang dahilan kung bakit tinawag itong kakaiba ay ang isdang ito ay 40 o 50 metro ang haba, na may isang sungay sa ulo at 2-3 metrong paa sa tiyan, na tila paa ng pato. Nang ito ay lumangoy, ang tubig ay tumalsik at nagbunga ng malalaking alon, na naging dahilan upang hindi matatag sina Yang Yiu at Lu Yanji. Ang Five Elements Beast ay gumawa ng isang pag-atake at malapit ng sumunggab. Gayunpaman, nagmamadaling sumigaw si Yang Yiu, huwag ka munang gumalaw, ang kakaibang isda na ito ay tila walang anumang malisyosong layunin. Napahinto ang Five Elements Beast nang marinig niya ito. Sa isang kisap mata, ang malaking nilalang na ito ay lumangoy sa kanilang tabi, at ang dalawang tansong mata na kasing laki ng kampanilya ay tumingin sa direksyon ni Yang Yiu at Lu Yanji, at pagkatapos ay lumangoy ng dahan-dahan. Dahil dito, gamaan ang pakiramdam ni Yang Yian at Lu Yanji. Bagamat naitala sa mapa na mayroong mga grupo ng mga halimaw sa tubig dito, hindi lahat ng halimaw sa tubig ay mabisyo. Hindi hinayaan ni Yang Yian na umatake ang 5 elemento ng hayop dahil natatakot siyang magalit sa kakaibang isda. Wala itong masamang intensyon, ngunit ikinagalit nito ang bangis ng kakaibang isda. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng kaguluhan ang mangyayari pagkatapos? Kabanata 1205, A Crocodile Beast. Nakita ni Daoer na ito ay isang false alarm, at humirit ng 2 beses sa kahihiyan, sinabi na ito ay nagpakaba sa lahat. Ngumiti si Yang Yiu at walang pakialam, at pagkatapos ay dahan-daang naglakad. Ang pagpunta dito ay lakas pa rin, at ang pagkakaroon ng kaalaman ay isa ring uri ng pagsasanay sa lakas. Sa isang tiyak na sandali, si Daoer ay lumipad palabas na may kasamang whoosh. Ziyang, bumalik ka. Alam na alam ni Yang Yiu ang personalidad ni Daoer. Ang taong ito ang pinaka-problema sa ilang mga espiritong hayop. Kilala rin niya ang active personality ni Daoer, kaya dali-dali niyang tinawagan si Daoer. Sa mundo sa ilalim ng ilog, na nakakaalam kung ano ang umiiral, huwag hayaang pukawin ni Daoer ang anumang makapangyarihang mga karakter. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Daoer at hindi pinansin si Yang Yiu. Sa isang kisap mata, nawala siya sa paningin ni Yang Yiu. Galit na galit si Yang Yiu, ngunit wala siyang magawa tungkol kay Daoer. Sakit sa ulo isipin, kaya lang habulin siya. Batay sa kanyang pagkaunawa kay Daoer, sa pagkakataong ito ay tiyak na natuklasan ng foodie ang ilang likas na kayamanan at ang mga ito ay masarap. Habang hinahabol siya, si Yang Yian ay mayroon ding mahinang pag-asa sa kanyang puso. Alam niya ang talento ni Daoer sa treasure hunting, at hindi siya nabigo. Si Daoer ay kumurap at nawala sa isang damong tubig na higit sa isang tao ang taas. Makulay at maganda ang tubig damo sa ilalim ng Jimie River, marahil dahil sa lumalagong kapaligiran, ito ay napakalago. Nawala si Daoer matapos mapunta sa tubig damo. Nang sumunod na malapit sa likuran sina Yang Yian, Lu Yanji, at ang Five Elements Beast, bigla nilang naalala ang nanginginig na dagandong sa kanilang mga tainga. Wow! Ang sigaw ay parang sigaw ng sanggol, ngunit tumagos ito sa eardrum at nabigla ang kaluluwa. Si Yang Yian ay nasa tubig damo pa rin. Matapos marinig ang sigaw ay nagbago ang mukha niya. Ito ay malinaw na si Daoer ay nagdulot muli ng gulo at nagdulot ng isang malakas na halimaw sa tubig. Tumili. Napasigaw si Daoer sa takot. Nagpumiglas si Yang Yian na sumulong, ngunit napakaraming water grasses. Tumalikod siya at kinuha ang dragon slaying sword sa kanyang kamay, hinihimok ang totoong chi at sword energy na sirain ang water grass sa kanyang harapan, at pagkatapos ay binilisan niya ang kanyang lakad. Makalipas ang 3 minuto, nakalkulan ni Yang Yian na lumakad siya ng mga 100 metro sa tubig damo, at biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Lumabas siya sa tubig damo, ngunit ang nakita niya ay isang hininga ng malamig na hangin. May malaking rift mountain sa harap niya. Ang buong ilalim ng Jimie River ay napakalaki, higit pa sa 200 metrong lapad na nakikita sa ibabaw ng ilog. Normal na magkaroon ng grupo ng mga bahura sa ilalim ng ilog.
Sa sandaling ito, sa gitna ng mga bahura na may iba't ibang kulay, isang dambuhalang halimaw na parang buwaya ang humahabol kay Dower. Ape crocodile na hayop, sabi ni Yang Yian sa nawawalang boses. Sa dinami-dami ng mga pamana na iniwan ng matanda, natural na mayroong mga tala ng iba't ibang halimaw sa mundo ng paglilinang. Nang makita niya ang halimaw na ito, naalala niya ang pangalang ito sa kanyang isipan. Mula sa malayo, ang water monster na ito ay halos 6 na metro ang haba at may katawan na kasing kapal ng tangke ng tubig. Ang ulo nito ay halos katulad ng ulo ng unggoy, ngunit ang katawan nito ay katulad ng sa isang buwaya. Sa unang tingin, ito ay parang ulo ng tao, kaya ang pangalan ng ape crocodile beast ay angkop na angkop. Ang mga hiyawan ay parang isang sanggol na umiiyak, nakakabigla sa kaluluwa. Ayon sa mga talaan ng pamana na iniwan ng matanda, ang mga batang ape crocodile beast ay may lakas na maihahambing sa gintong elixir ng tao sa pagsilang, at ang adult ape crocodile beast ay maaaring magkaroon ng lakas ng Ascension Realm, o mas malakas pa. Mula sa aura, nararamdaman na ang ape crocodile beast na nasa harapan niya ay may kahit man lang lakas ng tribulation stage. Dahil dito ay napaawang ang bibig ni Yang Yian. Ang kakayahan ni Dower na magdulot ng gulo ay talagang lumalakas at lumalakas. Ang isang ape crocodile beast na may hininga na maihahambing sa tribulation stage ay hindi mahirap para sa kanila na harapin, ngunit ipinakilala sa mga talaan na ang ganitong uri ng halimaw na hayop ay isang grupo ng mga tao. Sa pagtingin sa Jiaoshan Group sa paningin, walang katapusan sa paningin. Ang kinatatakutan ni Yang Yian ay may lalabas na grupo. Kung mangyari iyon, mahihirapan sila. Sa isang tiyak na sandali, biglang naisip ng mga mata ni Yang Yian na si Dower, na tumatalon-talon, ay tila may kumikinang sa kanyang bibig. Sa oras na ito, alam ni Yang Yian na hindi nakakagulat na hinahabol siya ng mga tao. Ang lumang problema ni Dower ay bumalik at kumuha ng ilang kayamanan mula sa unggoy buwaya. Nagmistulang prutas na kasing laki ng kamao ang naglalabas ng magaan na gininto ang liwanag, at tila ito ay isang uri ng prutas. Kahit sa malayo, may kakaiba itong bango. Sa oras na ito, lumapit si Luyanji at bumulalas, ito ay ang Earth Essence Fruit. Nagulat si Yang Yio, ngunit sa sandaling ito, wala siyang oras para magtanong kung anong uri ng prutas ang Earth Essence. Dahil sa oras na ito, si Dower ay napilitang pumasok sa isang patay na sulok ng isang bahura at gumawa ng langit-ngit na tunog para sa tulong. Si Yang Yio ay nagpakita sa tabi ng ape crocodile beast sa isang iglap, at nilaslas ang ape crocodile beast ng mabangis gamit ang isang espada. Boom! Wow! Nilalaslas niya ng espada ang unggoy buwaya na hayop, na nagdulot ng mapurol na dagandong, ngunit ang unggoy na hayop na buwaya ay umungol lamang sa sakit, at isang marka na lamang ang natitira sa likod ng unggoy na hayop, at hindi ito nasaktan. Nagulat ito kay Yang Yian. Bagamat nagmamadali niyang pinutol ang espada nang hindi gumagamit ng anumang kasanayan sa pakikipaglaban, ang kanyang kultibasyon ay katatapos pa lamang pumasok sa gitnang yugto ng Fusion Realm. Bilang karagdagan, ang Dragon Slaying Sword mismo ay matalas, kaya kahit isang magsasaka sa panahon ng Mahayana ay mahihirapang labanan. Gayunpaman, ang espada na tumaga sa unggoy buwaya ay talagang nabigla sa kanya. Hindi pa siya nakatagpo ng halimaw na ganoon kalakas ang katawan. Natatakot siya na hindi ganoon kalakas ang sariling katawan. Hindi sinakta ng espada ang ape crocodile beast, ngunit nagalit ito. Gayunpaman, nakatakas si Dower sa sakuna at tumili at mabilis na nagtago sa likod ni Yang Yian. Ngunit nabali ang mga buko ni Yang Yio. Wow wow! Bigla, ang unggoy buwaya na hayop ay tumangay gamit ang buntot nito, na nagdala ng walang kapantay na momentum. Ang bilis ay napakabilis, si Yang Yio ay walang oras para umatras, at tanging umuungal, Black Lotus Sword Formation. Upang labanan sa isang tibak. Boom boom boom. Ang malaking pagsabog ay direktang nagpaagos sa inuming tubig. Ang katawan ni Yang Yio ay natangay ng malaking puwersa at lumipad pabalik. Bang! Bigla itong bumagsak sa bahura. Ang paglabas ng isang subo ng lumang dugo, ang puso ni Yang Yio ay nanginig, ang kapangyarihan ay masyadong malakas, hindi bababa sa lakas ng huling yugto ng kapigatian, o kahit na ang mahusay na pagiging perpekto, kung ito ay matalo ng ganito, siya ay mamamatay sa ilang mga hit. Nang lumipad palabas ng bahura, narinig niya ang hiyawan ng 5 elementong hayop. Ungol na dagandong. Nakita ko lang ang 5 elementong hayop na hinahampas ng buntot ng ape crocodile beast. Hiss! Si Yang Yio ay sumipsip ng malamig na hangin, kahit na ang 5 elemento ng hayop ay hindi sanghit na kombinasyon. Sa muling pagtingin sa ape crocodile beast, buo pa rin ang lugar kung saan siya natama ng Black Lotus Sword Technique. Abnormal ang tigas ng depensa ng katawan nito. Sa sandaling ito, ang ape crocodile beast ay muling lumipad patungo sa 5 elementong hayop ng mabangis. Nang makita ito, alam ni Yang Yian na hindi kayang talunin ng 5 elementong hayop ang ape crocodile beast.
Kung hindi niya tutulungan ang 5 elementong hayop, siya ay magdurusa ng malaking kawalan. Ang kasalukuyang sword skill strength ay hindi gaanong gumanap sa Ape Crocodile Beast na ito. Gumalaw ang puso ni Yang Yian, at lumitaw ang mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supreme, handang gumamit ng malakas na kapangyarihang mahiwagang. Sa oras na ito, sumigaw si Luyanji, Brother Yang, ang hayop na ito ay isang Taihuang Beast na kabilang sa bloodline ng mga sinaunang demonyong hayop. Ito ay napakalakas at hindi maaaring talunin ng malupit na puwersa. Ikaw at ang 5 elementong hayop ay nakahanap ng paraan upang sugpuin ang 3 hininga ng oras, at gagamit ako ng lason para harapin ito. Tumanggo si Yang Yian pagkatapos marinig ito, at naisip niya na ang pamamaraan ni Luyanji ang pinakamaaasahan. Pagkatapos mag-transform sa isang 3 metrong taas na imahe ng Dharma, humakbang si Yang Yian sa likod ng Ape Crocodile Beast, gumawa ng selyo gamit ang kanyang kamay at sumigaw, Vajrasil, A. Biglang lumitaw ang gintong liwanag sa kanyang palad, at isang sinaunang rune ang bumungad. Sa sumunod na sandali, sinampal ng malaking palad ni Yang Yian ang ulo ng unggoy buwaya. Kasabay nito, sumigaw siya sa 5 Elements Beast, Xiao Wu. Naunawaan ng 5 Elements Beast at nagpakawala ng mahabang dagandong, roar. Pagkatapos ay lumitaw ang 5 kulay na liwanag ng 5 Elements Beast sa buong katawan nito at natipon sa isang sinag ng liwanag, na tinakpan ang Ape Crocodile Beast. Boom! Tinamaan ni Yang Yian ang higanteng palad na nabuo ng Vajrasil at sinampal ang ulo ng Ape Crocodile Beast, na umuungal, at pagkatapos ay binalot ng 5 kulay na sinag ng 5 Elements Beast ang Ape Crocodile Beast. Wow wow! Ang Ape Crocodile Beast ay biglang nagpakawala ng isang masakit na dagandong, at ang wow wow sound ay nakakainis. Ngunit ito ay pinigilan ni Yang Yian at ng 5 Elements Beast. Sa sandaling ito, lumitaw si Luyanji sa harap ng Ape Crocodile Beast, iwinagayway ang kanyang kamay sa Ape Crocodile Beast, at ang daloy ng asul-itim na hangin ay direktang pumasok sa katawan ng Ape Crocodile Beast. Pagkatapos ay nagniningning ang buong katawan ni Luyanji, at kinurot niya ang magic formula gamit ang kanyang mga kamay. Sunod-sunod na tumama ang walang kulay na 6 na kulay na liwanag sa katawan ng Ape Crocodile Beast. Wow wow wow! Ang Ape Crocodile Beast ay umungal sa paglaban, at nakalaya mula sa pagsupil ni Yang Yian at ng 5 elementong hayop. Dahil dito, nagbago ng gusto ang mukha ng 3 tao. Wow! Sa isang dagandong, ang unggoy buwaya ay tumalon pasulong at sinunggaban si Luyanji, dahil si Luyanji ay nakatayo ng 3 metro sa harap nito. Nagulat si Yang Yian at mabilis itong sinuntok, ngunit sa susunod na sandali, ang hayop na unggoy buwaya ay biglang tila na kuryente, at ang buong katawan nito ay nanginig, at pagkatapos ay ang katawan nito ay bumagsak ng mahina sa lupa, at hindi na ito makagalaw. Gayunpaman, ang suntok ni Yang Yian ay tumama pa rin sa Ape Crocodile Beast. Boom! Pagkatapos ng malakas na ingay, ang Ape Crocodile Beast ay direktang binasag ni Yang Yian sa putik sa ilalim ng ilog, at lumitaw ang isang malaking hukay. Kabanata 1206 na target na plano. Ang ilalim ng tubig dito ay ibang-iba sa labas ng mundo. Walang banlik, kaya ang ilaw ay nakikipaglaban, ngunit hindi ito maputik at kitang-kita. Ang Ape Crocodile Beast ay binasag ni Yang Yiu sa hukay at hindi na muling gumalaw. Patay. Ang 5 Elements Beast ay tumayo sa gilid ng hukay at tumingin sa Ape Crocodile Beast sa hukay at sinabi. Inalis ni Yang Yiu ang imahe ng Dharma at medyo nagulat, patay na. Walang buhay at patay na. Sinabi ng 5 Elements Beast ng may katiyakan. Tumingin si Yang Yiu kay Luyanji at itinaas ang kanyang hinlalaki. Natural na naiintindihan niya na hindi niya ito napatay sa isang suntok. Ang suntok niya ay nagpabilis lamang sa pagkamatay ng halimaw na hayop. Si Luyanji ang naglason sa Ape Crocodile Beast hanggang sa mamatay. Sa pagkakataong ito, malinaw na ang pagkakaunawa niya sa nakal-alasong katawan ni Luyanji. Nagulat din siya. Ang Ape Crocodile Beast na ito ay nararapat na maging makapal ang balat at matigas. Siya at ang 5 Elements Beast ay hindi siguradong papatayin ito, ngunit madali itong nalason hanggang mamatay ni Luyanji. Nakakatakot talaga ang mga ganyang kasanayan sa lason. Sa kabutihang palad, si Luyanji ay hindi isang kaaway ngayon, ngunit isang kapatid na babae na tumatawag sa kanya ng kuya. Bilang tugon sa thumbs up na papuri ni Yang Yian, nahihiyang ngumiti si Luyanji at sinabing, sinamantala ko lang ito, at nagkataon lang din. Kung hindi dahil sa blessing in disguise na ito na nagbigay daan sa evil poison body na sumulong ng isang hakbang, hindi ko makalaso ng unggoy na buwaya na ito hanggang sa mamatay. Sa pakikinig sa mga salita ni Luyanji, hindi naglakas loob si Yang Yian na isipin kung gaano kalakas ang kanyang kakayahan sa lason pagkatapos naganap na mabuo ang kanyang evil poison body. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Yang Yian na magtanong, Yanji, gaano kakalayo mula sa pagkumpleto ng evil poison body ngayon?
Sabi ni Lu Yanji, isang buhok lang ang layo. Ang kailangan ngayon ay tonics para mapangalagaan ang evil poison body para makamit ito. Alam ni Yang Yian na ang pagkain na binanggit ni Lu Yanji ay ang sumipsip at magpino ng iba't ibang napakalason na likas na materyales at kayamanan, at iba pa. Bagamat ang mga bagay na ito ay lubhang nakakalason, lahat sila ay natural na evil poison body. Sila ay tonics. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng lason upang magbigay ng sustansya sa lason maaari itong ganap na mabuo. Nakita rin niya ito mula sa pagbibigay diin sa lason sa Divine and Demon Medical Classic. Habang nasa isip, nagpatuloy siya sa pagtatanong, kung ang iyong evil poison body ay ganap ng nabuo, maaari mo bang lason hanggang kamatayan ang isang master ng antas ni Yuan Shenhun? Biglang naunawaan ni Lu Yanji ang iniisip ni Yang Yiyu at sinabing may mapait na ngiti, kapatid na Yang, ayon sa teorya, ang aking evil poison body ay ganap na nabuo, kaya maaari kong lason hanggang mamatay ang isang master ng antas ni Yuan Shenhun. Ngunit si Yuan Shenhun ay isang third-turn earthly immortal pagkatapos ng lahat, at siya ay isang master ng lason. Kung talagang mag-aaway kami, mawawalan ng silbi ang kanyang pag-iingat, at sa antas ng paglilinang ng isang third-turn earthly immortal, natatakot ako na hindi man lang siya makalapit sa akin. Higit pa rito, kung ang aking evil poison body ay ganap na nabuo, nararamdaman ko na dapat akong makapasok sa mahusay na kasakdalan ng fusion realm sa oras na ito, kung hindi, hindi ako nang ahas na padalos-dalos na pakainin at pabilisin ang pagbuo ng evil poison body. Kung hindi sapat ang antas ng aking paglilinang, hindi ko kakayanin ang kapangyarihan ng masamang lason. Matapos makinig kay Yang Yiyu, malalim ang iniisip niya. Talagang iniisip niyang gamitin ang evil poison ni Lu Yanji para harapin si Yuan Shenhun, kung hindi ay walang magandang paraan. Pagkatapos ng lahat, si Yuan Shenhun ay dapat na sinamahan ni Feng Yinyang. Kung ang dalawang matandang immortal ay hindi haharapin, walang kapayapaan sa Taihuang, at sila ay nasa panganib na mapatay anumang oras. Nang makitang madaling nilason ni Lu Yanji ang crocodile beast hanggang sa mamatay ngayon, nakita ni Yang Yiyu kung gaano kalakas ang kanyang kakayahan sa lason. Kung ang katawan ng lason ni Lu Yanji ay ganap na nabuo, at siya at ang 5 elementong hayop ay tumulong, silang tatlo ay maaaring makaharap sina Yuan Shenhun at Feng Yinyang. Ito ang tanging magagawang solusyon na naiisip niya. Kung hindi man, kahit na sinabi niya kay Lu Yanji na madali lang at mayroon siyang paraan para harapin ang matandang halimaw, wala talaga siyang tiwala. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, muling sinabi ni Yang Yiyu, Yanji, paano kung si Yuan Shenhun ay hindi isang third-turn Earth Immortal, ngunit umabot sa yugto ng Tribulation Crossing? Lumiwanag ang mga mata ni Lu Yanji at nag-isip siya, halos nakalimutan ko na kapag ang mga magsasaka sa itaas ng yugto ng Mahayana ay pumasok sa depensa sa ibaba ng yugto ng Tribulation Crossing, ang kanilang paglilinang ay masusugpo sa yugto ng Great Perfection ng yugto ng Tribulation Crossing ng batas ng Taihuang. Kung iyon ang kaso, kung mayroon akong evil poison body na ganap na nabuo, marahil ay magkakaroon tayo ng 50% na pagkakataon na patayin sina Yuan Shenhun at Feng Yinyang. Sa oras na iyon, tiyak na sapat na ang aking evil poison para lason sila hanggang mamatay. Ang kahirapan ay nasa kung paano sugpuin ang mga ito mula sa pagkalason. Hanggat may pagkakataon na lasunin sila, kaya ko silang patayin. Pagkatapos magsalita, mapait na ngumiti si Lu Yanji at nagsabi, ngunit kapatid na Yang, napakahirap para sa akin na ganap na mabuo ang evil poison body. Kung wala ang pagkain ng ganap na nakakalason ng mga lason, mahirap na ganap na mabuo ang evil poison body. Higit pa rito, ang kailangan ay ang cultivation base ay dapat makapasok sa Tribulation Crossing Stage. Ito. Hindi sinabi ni Lu Yanji ang natitirang mga salita, ngunit alam ni Yang Yiyu na ang gusto niyang sabihin ay mahirap ito. Gayunpaman, biglang ngumiti si Yang Yiyu at sinabing, nakalimutan kong sabihin sa iyo na isa akong high-level alchemist, at master level na ako. Hindi ako mas masahol pa sa mga alchemy master sa mundo ng cultivation. Maaari kong pinuhin ang mga high-level na elixir, na magpapadali para sa iyo na makalusot. Ang problema lang ngayon ay kulang ako ng pangunahing sangkap na higit sa 10,000 taong gulang. Ang iba pang mga pantulong na espiritual na gamot ay sapat na. Kung tungkol sa elixir na nagpapalusog sa iyong makamandag na katawan, maaari ko rin itong pinuhin. Kulang lang ako sa mga nakakalason na espiritual na gamot. Walang pagmamadali para dito. Nasa Taihuang Star Sea tayo at hindi magkukulang sa mga espiritual na gamot. Ngayon gumawa tayo ng target na plano. Sa tingin mo okay lang. Una, pinagbubuti nating lahat ang ating lakas at paglilinang. Ang 5 Elements Beast ay halos lumusot na. Sisikapin kong makapasok sa huling yugto ng Fusion Realm, at si Yanji ay lalampas sa Tribulation Period. At ang paraan para makalusot tayo ay para sa akin na pinuhin ang elixir, pinuhin ang isang mataas na antas ng elixir,
na may mga espiritual na gamot na hindi bababa sa 30,000 taong gulang bilang pangunahing sangkap, at maaari kong pinuhin ang isang elixir na maaaring gumawa ng The Elixir para sa ating tagumpay. Kaya sa susunod, magsisikap tayo para sa layuning ito. Kapag bumuti na ang antas ng ating paglilinang at nakalusot tayo sa Taihuang, magkakaroon tayo ng higit na kapangyarihang protektahan ang ating sarili. Pagkatapos nito, makakamit natin ang layunin ng mahirap na lason na katawan ni Yanji. Sa oras na iyon, maghahanap tayo ng sapat na makamandag na elixir para makasulong si Yanji sa mahirap na katawan ng lason. Pipino ko ang mga elixir upang matulungan ang mahirap na lason na katawan ni Yanji na maabot ang mahusay na pagiging perpekto. Kapag ang mahirap na lason na katawan ni Yanji ay umabot sa mahusay na pagiging perpekto, at ang ating lakas at antas ng paglilinang ay napabuti din ng isang antas, magkakaroon tayo ng pagkakataong harapin sina Yuan Chenhuan at Feng Yinyang, dahil sa lugar sa ibaba ng panahon ng kapigatian, ang antas ng paglilinang ng dalawang matandang immortal na iyon ay pinipigilan ng mga batas ng Taihuang sa panahon ng kapigatian. At ang Five Elements Beast at ako ay may lakas na lumaban sa mga level. Sa pagharap sa mahusay na pagiging perpekto ng Tribulation Period, kasama ang mahirap na lason na katawan ni Yanji, maaaring wala tayong pagkakataon na patayin sina Yuan Chenhuan at Feng Yinyang. Sa oras na iyon, at least, hindi na natin kailangang magtago at tumakas, at habulin. Pakikinggan ko ang master sa lahat ng bagay. Ako rin ay kay Kuya Yang. Matapos makinig sa Five Elements Beast at Lu Yanji, wala silang pagtutol. Nagtiwala sila kay Yang Yiyo ng 100%. Matapos marinig ang pagsusuri ni Yang Yiyo, alam nila na mayroon talagang pagkakataon. Ang pinakamahalagang bagay ay maaaring pinuhin ni Yang Yiyo ang mga high-level na elixir. Matapos malaman ni Lu Yanji na maaaring pinuhin ni Yang Yiyo ang mga high-level na elixir, naging mas kumpiyansa siya. Sa mundo ng cultivation, ang mga high-level na alchemist ay kayamanan level at kasing halaga ng mga high-level na medical na practitioner. Para sa Five Elements Beast, wala siyang pagtutol. Tumili. Sa oras na ito, sa wakas ay tumalon si Dower at Damapo sa balikat ni Yang Yiyo, tumitili upang ipakita na makakatulong ito. Pinandilatan ni Yang Yiyo si Dower at sinabing, huwag mo na lang akong guluhin muli. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kailangan ko talaga ang iyong talento upang makahanap ng isang espiritual na gamot na higit sa 10,000 taong gulang. Kung mahahanap mo ako ng isang espiritual na gamot na 30,000 taong gulang, ang problema sa oras na ito ay mabubuo. Hindi ka mapakali kahit saan ka magpunta. Sa plano ng layunin ni Yang Yiyo, si Dower talaga ang pinakamahalagang bahagi, dahil si Dower ay may talento sa treasure hunting at magaling sa paghahanap ng mga kayamanan. Squeak, squeak, squeak. Nang marinig ang mga masasakit na salita ni Yang Yian, mabilis na tumango si Dower, ibig sabihin ay wala talagang problema. Kumaway ang maliliit na paa at gumawa ng kilos na tinatapik ang dibdib, na nagpangiti kay Lu Yanji. Si Yang Yian ay labis na nabagabag kay Dower, ngunit wala siyang magagawa. Alam din niya na likas na kay Dower ang magkaroon ng gulo, dahil imposibleng pigilan ito sa paghahanap ng anumang kayamanan. Ang oras na ito ay pareho. Ito ay nangyari na sa ilang mga espiritong hayop, si Yang Yian ang pinakanagustuhan ni Dower. Kailangan niya itong parusahan. Sa bawat oras na nagkakaroon siya ng gulo at gustong parusahan ito, kumikislap ang malalaking bilog na mata ni Dower at nagkunwaring nakakaawa, at pinalambot ni Yang Yian ang kanyang puso. Alam niyang nagpapanggap si Dower, pero hindi niya magawa. Sa pag-iisip tungkol sa problema ni Dower sa pagkakataong ito, at pagpukaw ng isang magaspang na balat at mabangis na hayop gaya ng unggoy buwaya, halatang may nakuha si Dower na hindi pangkaraniwan. Kanina, tila may binanggit si Lu Yanji na tinatawag na Earth Essence Fruit. Ito ang unang pagkakataon na narinig ito ni Yang Yian. Ngayon, nakatingin kay Dower, pinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at iniunat ang kanyang kamay kay Dower, nagsasabing, ilabas mo ito. Squeak, tumingin si Dower kay Yang Yian na may inosenteng tingin sa kanyang mukha, na nagpapahiwatig na hindi niya alam kung ano ang gusto ni Yang Yian. Chapter 1207, What I Want is a Whole Water Element Tree. Galit na tumawa si Yang Yiyo, at si Dower ay natutong maglaro ng pipi. Huwag mo akong sabihin sa pangalawang pagkakataon, ilabas mo. Mabangis na sabi ni Yang Yiyo. Squeak, 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 si Dower ay tumili, iwinagayway ang dalawang maliliit na paa, sinampal ang mga labi, at saka hinawakan ang sarili nitong tiyan, na nagpapahiwatig na kinain na nito ang Dower. Sa pagtingin sa pares ng bilog, itim at matangkad na mga mata ni Dower at seryosong tingin, hindi mapigilan ni Lu Yanji na matawa. Madilim ang mukha ni Yang Yiyo, at iwinagayway niya ang kanyang kamay at binuhat si Dower at nagbanta ng masama, hindi mo kailangang ibigay ito. Sa hinaharap, hindi mo na maiisip na umakyat sa bundok ng Lingtao. At sa hinaharap, kung pinuhin mo ang pinakamahuhusay na elixir, ang lahat ng ito ay ibibigay kay Xiaowu, at wala ni isa ang ibibigay sa iyo.
Ikaw na bahala kung ibibigay mo o hindi. Pagkatapos nito, itinapon ni Yang Yiyu si Dower sa isang tabi. Tumili, humirit. Pagkaraan ng ilang sandali, tumalon si Dower sa balikat ni Yang Yiyu, huni sa mahinang boses na may gusot na mukha, ibig sabihin, ay. Ibibigay ko ito sa iyo. Ngunit kailangan mo pa ring bigyan ako ng elixir at peach. Malamig na sumangot si Yang Yiyu at sadyang sumimangot. Natural na naiintindihan niya ang karakter ni Dower. Tiyak na gagana ang ganoong banta, dahil mas gusto ni Dower na kumain ng mga peach mula sa Peach Mountain sa espasyo ng Chenkun Pot. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay sa Chenkun Pot ay hindi pangkaraniwan. Bukod dito, sa tuwing binibigyan niya si Dower ng elixir, ito ang pinakamahusay na elixir. Ginawa niyang tusong bibig si Dower, at ang pagbabanta nito kay Dower ay napakabisa. Gayunpaman, inamin ni Dower ang pagkatalo sa sandaling ito at sinenyasan si Yang Yiyu na iunat ang kanyang kamay. Tumawa si Yang Yiyan at pinagalitan, alam kong itinago mo ito, ilabas mo. Tumili. Walang gana na sumigaw si Dower, ibig sabihin, kailangan kong magsumikap ng matagal, at muntik na akong kainin ng unggoy na buwaya. Kumuha ako ng ganoong prutas, at hiniling sa akin na ibigay ito. Ang tiyan ni Dower ay may imbakan ng langit at lupa, at alam ni Yang Yiyan na hindi nito kinain ito. Gusto ni Dower na itago muna ang masasarap na kayamanan, lalo na ang espiritual na bunga ng langit at lupa. Oo nga, ibinuka niya ang kanyang bibig at iniluwa ang isang prutas na kasing laki ng kamao ng isang sanggol na naglabas ng malabong gininto ang kulay, na nahulog sa palad ni Yang Yiyan. Tumili. Sigaw ni Dower sa hinaing, ayaw na ayaw. Ngunit natigilan si Yang Yiyan nang tingnan niya ang prutas sa kanyang kamay. Siya ay lubos na naakit sa prutas na ito. Habang tinitingnang mabuti, palaging pamilyar ang pakiramdam ni Yang Yiyan. Hinanap niya sa kanyang isipan ang mga tala ng mana na iniwan ng matanda, at nakakita siya ng paghahambing. Sa mga tala na iniwan ng matanda tungkol sa mga likas na kayamanan ng mundo ng paglilinang, ang prutas na ito ay tinatawag na Shuiyuan Elf Fruit. Dati, tinawag itong Earth Spirit Fruit ni Luyanji, ngunit inihambing ito ni Yang Yiyan sa pamana na iniwan ng matanda at nakita niya na ito ay Water Spirit Fruit. Alam din niya na kung minsan ang parehong espiritual na prutas o espiritual na gamot ay may ilang pangalan. Kung ito man ay ang Earth Spirit Fruit na binanggit ni Luyanji o ang Water Spirit Fruit sa kanyang isip, sila ay pareho. Ang punto ay alam niya na ang ganitong uri ng espiritual na prutas ay isang napakabihirang kayamanan ng langit at lupa. Sa mga talaan ng mana na iniwan ng matanda, may mga detalyadong talaan ng mga epekto at epekto ng bawat uri ng kayamanan ng langit at lupa, kaya tuwang-tuwa si Yang Yiyan sa sandaling ito. Eksaktong kapareho ng sa mga talaan, ang Water Spirit Fruit ay isang espiritual na bunga ng katangian ng tubig, ang asensya ng kapangyarihan ng tubig ng langit at lupa, na lumaki sa isang lugar kung saan ang kapangyarihan ng tubig ng 5 elemento ay malakas, at may mga bagay sa malalim na dagat, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay lilito sa Taiwangjimo River. Ayon sa mga tala, ang Water Spirit ay ang diwa ng kapangyarihan ng tubig ng langit at lupa. Sa lugar lamang kung saan ang kapangyarihan ng tubig ng langit at lupa ay lumaki ang isang puno ng Water Spirit Fruit. Ang isang Water Spirit Fruit tree ay maaari lamang magpalapot ng 9 na Water Spirit Fruit sa 9,000 taon, na napakabihirang. Ang pangunahing punto ay ang Water Spirit Fruit, na kilala bilang isang duwende at may espiritualidad. Kapag ang prutas ay pinalapot, sinisipsip nito ang espiritual na enerhiya ng tubig na kakanyahan ng langit at lupa. May lalabas na duwende na hugis tao sa prutas, kaya tinawag itong duwende. Ang maliit na taong nakatanim sa loob ay talagang dalisay at walang kapantay na kapangyarihan ng espiritu ng tubig. Ang ganitong uri ng espiritual na prutas ay isang panlunas sa lahat para sa alchemy at gamot, na maaaring gumanap ng isang synergistic na papel at umayos sa marahas na mga epektong panggamot. Ano ang? Ang mas bihira ay kahit anong uri ng elixir ang ginawa gamit ang Water Spirit Fruit, hanggat ang Water Spirit Fruit ay idinagdag, ang orihinal na elixir ay makakapagdulot ng dual-use properties ng true chi at soul power. Sa madaling salita, ang elixir na ginawa gamit ang Water Spirit Fruit ay hindi lamang makakapagpuno ng tunay na chi ngunit makakapagdagdag din ng kapangyarihan ng kaluluwa, at mapahusay ang kapangyarihan ng orihinal na espiritu. Hindi pagmamalabos na sabihin na ang ganitong uri ng prutas ay panlunas sa lahat. Pagkatapos, tanong ni Luyanji, ang alam niya ay hindi gaanong naiiba sa direktang alam niya. Higit sa lahat, sinabi ni Luyanji na ang ganitong uri ng prutas ay lumitaw sa auction sa punong tanggapan ng Sun, Moon at Stars Chamber of Commerce. Sabi niya, 30 taon na ang nakalipas, may nakakuha ng Earth Spirit Fruit mula sa malalim na dagat. Noong panahong iyon, ito ay na-auction sa Sun, Moon at Stars Chamber of Commerce Headquarters sa mataas na presyo na 300,000 high-grade spirit stones. Nakinig si Yang Yiyan na may nagniningning na mga mata, at tumingin kay Dower at sinabing, paano ito nakuha ni Dao? Tumili, tili.
Si Daor ay tumili at sumanyas, na sinasabi na ito ay nakuha sa yungib ng unggoy buwaya na hayop, ngunit hindi ito tumubo sa puno, kundi sa mga bisig ng unggoy buwaya. Ninakaw ito at tumakbo, ngunit ito ay itinaboy ng unggoy buwaya. Nakangiting sinabi ni Yang Yian kay Daor, Daor, hanapin mo ulit. Mayroong siyam sa mga espiritong bunga ng langit at lupa na ito na tumutubo sa puno. Sa tingin ko ay dapat mayroong isang water spirit tree sa malapit. Ang water spirit fruit na ito ay maaaring nakuha ng ape crocodile ng nagkataon. Tumili. Nakinig si Daor sa mga salita ni Yang Yian, kumikinang ang kanyang mga mata, at paulit-ulit siyang tumango. Matapos ang kabuuang isang water spirit fruit ay na-blackmail ni Yang Yian, ito ay napakalungkot. Ngayong narinig nitong may water spirit tree, agad na nagningning ang mga mata nito. Pagkatapos ay tumingkayad si Daor sa balikat ni Yang Yiu at sumangot, na parang inaamoy ang hangin, o ang tubig, upang matukoy kung may amoy ng water spirit fruit. Bagamat sila ay nasa ilalim ng tubig, lahat ay may mahiwagang kapangyarihan at hindi naapektuhan ng tubig ng ilog. Ito ay walang pinagkaiba sa pagiging nasa lupa, maliban na ito ay kumonsumo ng ilang tunay na enerhiya, na hindi gaanong mahalaga. Pagkaraan ng ilang sandali, lumiwanag ang mga mata ni Daor, itinaas ang kanyang maliit na paa at itinuro ang mga bahura at bundok sa di kalayuan, at tumili kay Yang Yiu. Daor, ang ibig mong sabihin ay naamoy mo ang pabango ng water elemental elf fruit sa lalim ng mabatong bundok. Squeak, tumili si Daor at mariing tumango para ipahiwatig na tama siya. Hindi kailanman pinagdudahan ni Yang Yiu ang talento ni Daor sa treasure hunting. Dahil sinabi ni Daor na oo, nagpasya si Yang Yiu na pumunta at tingnan. Sa oras na ito, sinabi ni Luyanji na may pag-aalala, malalagay ba sa panganib si Brother Yang? Ang ape crocodile beast na ito ay nakatira sa isang mabatong kuweba, at may mga mabatong bundok sa di kalayuan. Nag-aalala ako na marami pang hayop na unggoy. Mahirap harapin ang isa sa mga mabangis na hayop na ito. Paano kung makatagpo tayo ng grupo nila? Yanji, alam kong nag-aalala ka, pero sulit na makipagsapalaran para sa gayong pambihirang prutas. Hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng water elemental elf fruit na ito sa isang alchemist o isang medical practitioner. Masyadong importante. Sa madaling salita, sa water spirit fruit, ang rate ng tagumpay at grado ko sa pagpino ng mga table tasks ay maaaring itaas ng isang antas. Maging ang prutas na ito na naglalaman ng kapangyarihan ng water spirit essence, ang hugis tao ng mga espiritu sa loob ay nabuo lahat ng asensya ng langit at lupa, at ang pagkuha nito ay maaaring makalusot sa bottleneck. Ito ay isang pagkakataon na makatagpo ng gayong prutas, at mag-iiwan lamang ito ng mga pagsisisi kung makaligtaan mo ito. Malaki ang panganib namin mula nang pumasok kami sa Taihuang, kaya sulit na subukan ito. Kung makakakuha tayo ng ilang higit pa, maaari kong ginagarantiyahan na pagkatapos ng pagpino ng tableta, ang ating paglilinang ay maaaring itaas man lamang sa isang maliit na kaharian, na mas mahusay kaysa sa daan-daang taon ng mahirap na pagsasanay. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Yiu. Ang talagang iniisip niya sa kanyang puso ay makakakuha siya ng isang buong puno ng elemento ng tubig, at pagkatapos ay linangin ito sa espasyo ng Chenkun pot. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng mas maraming water element elf fruits, at maaari niyang pinuhin ang anumang elixir sa hinaharap. Ang papel ng water element elf fruit sa pagsasama-sama ng mga nakapagpapagaling na katangian ay talagang mahusay. Halimbawa, nais ni Yang Yiu na pinuhin ang isang elixir, ngunit walang elixir na katangian ng sunog. Wala siyang angkop na elixir na katangian ng sunog sa kamay, ngunit may elixir na katangian ng kahoy. Sa oras na ito, kung mayroon siyang water element elf fruit, maaari niyang baguhin ang mga katangian ng wood attribute elixir, at sa gayon ay malulutas ang problema ng muling pagdadagdag ng elixir. Para sa isang alchemist, ang pagkawala ng water element elf fruit ay isang kasalanan. Napaka-ambisyosa ni Yang, at ang gusto niya ay isang buong puno ng elemento ng tubig. Paano niya palalampasan ang ganoong pagkakataon? Totoong may mga panganib, ngunit kung hindi ka magsusumikap at susubok, paano mo malalaman kung magtatagumpay ka? Nang marinig ang sinabi ni Yang Yiu, tumango si Luyanji at sinabing, okay, makikinig pa rin ako sa iyo, pagkatapos, tara na. Ngumiti si Yang Yiu at sinabing, sandali lang, ang unggoy na ito ay may makapal na balat at laman, hindi natin ito maaaring pabayaan. Matapos itong balatan, dapat nating pinuhin ang dalawang napakahusay na hanay ng baluti. Hintayin mo akong pumunta at tingnan. Kabanata 1208 ang inaalala ko sa wakas ay nangyari. Nagsasalita, tumalon si Yang Yiu sa hukay at tumayo sa unggoy buwaya na hayop. Ang ape crocodile beast ay nalason hanggang sa mamatay ni Luyanji, at halatang hindi makakain ang karne nito,
ngunit huhugutin ni Yang Yiyo ang balat ng Crocodile Beast at babalik upang maghanap ng lugar upang pinuhin ang sandata para sa kanyang sarili at kay Lu Yanji, upang magkaroon sila ng higit na depensa at kaligtasan kapag naglalakad sa Taiwan. Ibinigay niya ang lahat ng dati niyang baluti sa kanyang apprentice, at ngayon ay wala na siyang baluti na maisusuot. Ang Ape Crocodile Beast na ito ay hindi maaaring masaktan ng Dragon Slaying Sword at ng Black Lotus Sword Formation, kaya tiyak na ito ay isang magandang pagpipilian para sa pagpino ng armor. Tumayo si Yang Yiyo sa unggoy buwaya na hayop, inipon ang kanyang lakas at ginamit ang kanyang tunay na enerhiya upang putulin ang balahibo ng Ape Crocodile Beast gamit ang isang espada. Bang! Kumikislap kung saan-saan. Ganito lang ang itim na bakal ng aking amo, di ba? Sa pagtingin sa mahinang marka ng kalahating talampakan lamang na hiwa ng espada, nagmura si Yang Yiyo. Pagkatapos ng ilang pagtatangka, nalaman niya na ang ilang lugar sa Ape Crocodile ay pantay na mahirap, at hindi ito masira ng Dragon Slayer Sword. O baka ang kanyang kasalukuyang antas ng cultivation ay hindi mailabas ang kapangyarihan ng Dragon Slayer Sword, at wala siyang paraan upang harapin ang bangkay ng Ape Crocodile Beast. Sa huli, ngumiti si Lu Yanji at tumulong. Naglabas siya ng isang bote ng likidong kamandag at ipinahid ito sa Dragon Slayer Sword ni Yang Yiyan, na nagbigay daan kay Yang Yiyan na buksan ang bangkay ng Ape Crocodile Beast. Ang napakakaagnes na kamandag, kasama ang tunay na enerhiya at ang talas ng Dragon Slayer Sword, ay tumagal ng higit sa 1 oras upang tuluyang matuklasan ang balat ng Ape Crocodile Beast. Bagamat pagod, nadama ni Yang Yiyan na sulit ito. Ang gayong matigas na balat ng halimaw ay ginawang sandata, na tiyak na isang nakahihigit na sandata. Kung ito ay inukita ng iba't ibang defensive formations, ito ay tiyak na magiging first-class defensive armor. Naging interesado rin siya sa kamandag sa kamay ni Lu Yanji. Ginamit niya ang kanyang Dragon Slayer Sword para gamitin ang lahat ng kanyang lakas ngunit wala siyang magawa. Naglabas si Lu Yanji ng isang maliit na bote ng kamandag at binasag ang leather armor ng Ape Crocodile Beast. Ito ay talagang isang napakalakas na kamandag. Ang ganitong uri ng kamandag ay isang nakakatakot na pag-iral kapag ginamit upang makapinsala sa mga tao. Tumingin kay Lu Yanji, tinanong niya, gaano karaming lason ang nasa iyong kamay? Paanong hindi maintindihan ni Lu Yanji ang iniisip ni Yang Yiyo? Ngumiti siya at sinabing, Kuya Yang, huwag mo nang isipin iyon. Ang lason na ito ay ibinigay sa akin ni Yuan Shenhuan. Ito ay kinuha mula sa katawan ng isang makamandag na demonyo na maihahambing sa panahon ng Mahayana. Ito ay pinino sa pamamagitan ng pagsasanib ng hindi bababa sa 9 na uri ng mga lason ng demonyo. Nang ibigay ito sa akin ni Yuan Shenhuan, naawa siya sa akin dahil sinabi niyang gamitin ko ito para iligtas ang buhay ko. Sa mga salita ni Yuan Shenhuan, hindi sapat ang 100,000 high-grade spirit stone para ipagpalit sa ganoong maliit na bote. Ngayon, lahat ng mga ito ay ginamit upang balatan ang unggoy buwaya na hayop. Hindi ko alam kung sulit ang halaga ng bote ng kamandag na ito pagkatapos mong gawing armor sa labanan. 100,000 high-grade spirit stones, hindi naiwas ang mamangha si Yang Yiyo. Hindi niya napigil ang sabihin, hindi ko inaasahan na ganoon kahalaga ang kamandag. Tama na yan. Sa isang tiyak na lawak, ang mataas na antas ng kamandag na tulad nito ay mas mahalaga kaysa sa matataas na antas ng elixir, dahil ang ilang mga magsasaka ay nakikipagsapalaran sa mga mapanganib na lugar na may malalakas na halimaw at may limitadong lakas sa pakikipaglaban, ngunit kung minsan ang isang bote ng lason ay madaling malutas ang problema, kaya ang lason at lason na mga tabletas ay palaging napakamahal sa merkado. Ang susi ay maraming malalakas na lason ang mahirap kunin. Ang mga ito ay kinuha mula sa matataas na antas ng mga halimaw o matatagpuan sa lubhang nakakalason na mga lugar. Matapos mahanap ang mga ito, kailangan nilang patakbuhin at pinuhin. Kung ang isang tao ay hindi marunong gumamit ng lason, maaaring siya ay makalason hanggang sa mamatay bago pa niya ito mahawakan. Bukod dito, ang mga nagtatanim ng lason ay karaniwang hindi tinatanggap sa mundo ng paglilinang, at kakaunti ang mga tao na nagsasagawa ng lason. Sa makatuwid, ang lason at lason na mga tabletas ay mas mahirap kaysa sa mga elixir sa merkado sa mundo ng paglilinang, kaya ang presyo ay napakamahal din. Kulang ang supply, at ang lason at lason na mga tabletas na ginawa ng mga high-level poison cultivator tulad ni Yuan Shenhuan ay nai-reserve na ng iba ng maaga. May mga tambak ng mga spirit stone, at maaaring hindi man lang sila tingnan ni Yuan Shenhuan. Natapos magsalita si Lu Yanji, at nakinig din si Yang Yiyo. Pero may dalawang tanong sa isip niya. Una, dapat tayong maging maingat kay Yuan Shenhuan, dahil sinabi ni Lu Yanji na ang lason ay ginawa ni Yuan Shenhuan para sa kanya, ibig sabihin, si Yuan Shenhuan ay dapat mayroong ilang mataas na antas at nakakatakot na lason at mga lason na tabletas. Kung tayo ay matagpuan ni Yuan Shenhuan, dapat tayong mag-ingat sa kanyang paggamit ng lason. Ang kamandag na katulad ng ginamit ni Lu Yanji ngayon lang ay talagang nagpapakilig kay Yang Yiyo.
Pangalawa, ang lason at mga lason na table task ay lubhang kumikita. Si Yang ay may planong gumawa ng kayamanan sa kanyang isipan. Mayroon siyang Divine Demon Medical Classic kasama niya, at maaari siyang gumawa ng anumang lason at lason na table task. Ito ay magiging isang paraan upang kumita ng kayamanan sa hinaharap. Matapos isipin ang tungkol sa pangarap na kumita ng kayamanan, kinolekta ni Yang Yiyo ang balat ng halimaw, at pagkatapos ay hinayaan si Dower na manguna sa paghahanap ng Water Spirit Fruit. Ang Rift Mountain Group sa ilalim ng buong Jimia River ay umaabot ng mahabang panahon, at mayroon ding ilang water-attributed vegetation na tumutubo sa mga bundok, na isang kakaibang tanawin. Tubig man itong damo o halaman sa ilalim ng ilog, lahat sila ay naglalabas ng mahinang liwanag, kaya hindi ito madilim. Sa pangunguna ni Dower, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa paghahanap ng mga likas na kayamanan. Galit pa rin si Dower sa pagkuha ni Yang Yian ng Water Spirit Fruit. Ngayong alam niyang nabubuhay pa ang puno ng tubig, nabalisa siya. Mapait na ngumiti si Yang Yian at sinundan si Dower kasama si Lu Yanji at ang Five Elements Beast, patungo sa malalim na mga bahura at bundok. Pagkatapos ng lahat, sa mundo ng tubig sa ilalim ng Jimia River, kung saan mayroong mga grupo ng mga halimaw sa tubig, si Yang Yian at ang iba pa ay nanatiling alerto at mabagal na naglakad. Kasunod ni Dower, dumaan sila sa mga kuweba ng bahura at umakyat sa mga bahura at bundok. Napakahirap ding mag-shuttle sa mga halaman ng tubig. Pagkatapos 3 oras, huminto si Dower at bumalik kay Yang Yian at gumawa ng sunod-sunod na tili. Binilisan ni Yang Yian ang kanyang lakad at nagmadaling pasulong. Sa sumunod na sandali ay nagningning ang kanyang mga mata. Ngunit nakakita siya ng isang open space na kasing laki ng basketball court sa kanyang paningin, na napapaligiran ng mga bahura at mga bundok na pabilog. Mukhang malilinis ang lugar na ito. May mga madilim na natural na kuweba sa nakapalibot na mga bahura at bundok. Ngunit sa gitna ng open space, may lumitaw na puno na mahigit 10 metro ang taas. Ang mga dahon nito ay madilim na bughaw at lubhang malago. Nagkaroon ng malabong gininto ang liwanag na kumikislap sa mga dahon na parang pine needle, na nagbibigay liwanag sa buong kalawakan na kasing laki ng basketball court. Oo naman, may water element tree. Nilunok ni Yang Yian ang kanyang laway at sinabi. Squeak, tuwang-tuwa si Dower at tumalon pababa mula sa bundok ng bahura, dumiretso sa puno ng elemento ng tubig. Xiang, bumalik ka, sigaw ni Yang Yian. Ngunit sa sandaling ito, si Dower ay mayroon lamang ang puno ng elemento ng tubig sa kanyang mga mata, o ang 5 elemento ng tubig na mga espiritong prutas sa puno. Paano siya nakikinig kay Yang Yian? Lumipad siya ng may laway. Ito. Tahimik ang buong paligid. Masyadong kakaiba ang lugar. Tila sadyang nilinis ng mga tao o ibang nilalang ang venue. Hindi ito dapat maging napakasimple. Si Dower ay sumugod ng ganito, at ang bibig ni Yang Yian ay baluktot sa galit, ngunit wala siyang magagawa. Gaya ng inaasahan, may nakitang water element tree, at may 5 water element spirit fruits dito. Dapat ay 9, ngunit 4 sa kanila ay dapat na kinuha ng unggoy buwaya hayop. Ang ape crocodile beast na pinatay noon ay isang halimbawa. Sa madaling salita, malaki ang posibilidad na mayroong higit sa isang ape crocodile beast sa lugar na ito. Si Dower ay masyadong walang ingat. Ngunit naisip ito ni Yang Yian at naisip na ito lang ang tanging paraan. Dahil kahit binabantayan siya ng ape crocodile beast, handa siyang makipagsapalaran para agawin ang puno ng elemento ng tubig. Sa kasong ito, mas mahusay na gumawa ng isang mabilis na desisyon, sakupin ang puno ng elemento ng tubig at ang prutas na espiritu ng elemento ng tubig dito at tumakas. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Yang Yian kay Lu Yanji, Yanji, manatili ka para suportahan, pupunta kami ni Xiaowo. Pagkatapos sabihin iyon, nang hindi na hinintay na sumagot si Lu Yanji, humakbang siya at tumakbo patungo sa puno ng elemento ng tubig, at sumunod na malapit sa likuran ng 5 elementong hayop. Naiwan si Lu Yanji na may nag-aalalang tingin. Dumating si Yang Yian at ang 5 elementong hayop sa harap ng puno ng elemento ng tubig sa isang kisap mata. Sa sandaling ito, si Dower ay nagsisiksikan na sa puno ng elemento ng tubig, tinitigan ng 5 mga prutas na espiritu ng elemento ng tubig at nagpalakpakan, na may mga bituin sa kanyang mga mata. Dower, bilisan mo. Sa ngayon, walang demonyong halimaw ang lumitaw na nagbabantay, na isang magandang bagay, ngunit habang tumatagal sa oras na ito, mas hindi mapakali ang nararamdaman ni Yang Yian, at nagmamadali niyang hinikayat si Dower na mamitas ng mabilis ng water element spirit fruit. Tumili. Nagsaya si Dower, at agad na kumilos, winuwagayway ang kanyang maliliit na kuko at kinokolekta ang lahat ng 5 water element na espiritong prutas sa isang iglap. Susubukan din ni Yang Yiyo na maghukay ng puno. Ang pinahahalagahan niya ay ang puno ng Shuiyuan, na siyang pinakamalaking deal. Gamit ang tubig ng buhay, ililipat niya ang punong Shuiyuan na ito sa espasyo ng Chen Kun Pot, at hindi niya kailangang mag-alala na wala siyang Shuiyuan elf fruit sa hinaharap.
At sa sandaling ito, nangyari na ang ikinababahala ni Yang Yiyo. Wow! Isang mahinang dagandong na puno ng galit ang tumunog. Ang mukha ni Yang Yiyo ay nagbago ng husto at hindi niya namamali na tumingin sa tunog. Wow! Ang pangalawang tunog ay tumunog, na nagmumula sa ibang direksyon. Pagkatapos ay dumating ang isa pang tunog, wow! Wow wow wow! 8 dagandong ang sunod-sunod na umalangaw-ngaw, na nagmumula sa buong paligid. Ang mukha ni Yang Yiyo ay sobrang pangit, at sa kanyang paningin, 8 ape crocodile beast ang lumitaw. Kabanata 1209, nagdurusa sa pagkawala pagkatapos kunin ang kayamanan. Isang buong 8 ape crocodile beast ang lumitaw mula sa mga kuwebo sa lahat ng 4 na panig ng bundok ng Bahura, umuungal at mabilis na sumugod. Nagbago ang mukha ni Yang Yiyan at bigla niyang niyakap ang puno at hinayla pataas ang puno ng elemento ng tubig sa mga ugat nito, pinahigpit ang espasyo ng Chenkun Pot sa isang iglap. Pumunta ka! Siya-shout sa 5 elemento, hayop at dawer at tumakbo palayo. Ang 8 ape crocodile beast ay walang kakayahang makipagkumpetensya ng direkta, kaya't sila ay makahanap lamang ng paraan upang makatakas. Anyway, nasa kamay na ang water element tree. Sa oras na ito, mayroon lamang isang paraan upang umatras at makatakas. Wow wow! Ang 8 ape crocodile beast ay lubhang mabangis, umuungal at nanginginig sa kalangitan, halatang galit si Yang Yiyan sa pagnanakaw ng water element tree. Naalala ni Yang Yiyan na sinabi ng matanda noon na kung saan man mayroong mga likas na materyales at kayamanan, mayroong mga halimaw at mga katulad nito na nagbabantay sa kanila. Ngayon ay tila ito ay totoo. Sa isang kisap mata, si Yang Yiyan at ang 5 elementong hayop ay nakarating sa gilid, at mahigpit na hinawakan ni Dawer ang kwelyo ni Yang Yiyan at tumingkayad sa kanyang balikat. Ngunit ang daan ay hinuranggan ng 2 hayop na unggoy buwaya. Mula sa aura, naramdaman na ang mga ape crocodile beast na ito ay kasing lakas ng isang pinatay noon, at lahat sila ay nasa tribulation stage, at kahit na may mas malakas na aura. Nagdulot ito ng pait kay Yang Yiyan. Alam niya na kapag siya ay nasagasaan ng 8 ape crocodile na hayop na ito, hinding-hindi siya makakatakas. Sa pagharap sa mabangis na ape crocodile beast, si Yang Yiyan ay hindi nang ahas na maging pabaya. Agad niyang ginamit ang mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes, at umungal sa 2 unggoy na hayop na buwaya sa kanyang harapan, Vajra Immovable Seal, Vajra Seal, Supreme Seal, Vajra Supreme, mamatay. Ang unang galaw ng mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes, ay ang Vajra Supreme, na may kabuuang 3 seal. Ang Vajra Immovable Seal ay isang defensive blessing seal. Matapos gamitin ito ni Yang Yiyan, lumitaw ang isang Vajra rune sa kanyang 30 metrong taas na katawan ng Dharma, at ang katawan ng Dharma ay biglang kuminang ng maliwanag. Ang huli na Vajra Seal at Supreme Seal ay parehong marka ng pag-atake, na parehong malakas na pag-atake ng mahiwagang pag-atake. Ang cultivation ni Yang Yiyo ay umabot na ngayon sa gitnang yugto ng Fusion Realm. Makatuwiran na ang kapangyarihan ng 12 Supremo, ay umabot na rin sa isang bagong antas. Ngunit ang katotohanan ay kahit na ang kanyang paglilinang ay bumuti, ang lakas ng mga kalaban o halimaw na kanyang kinakaharap ay naging mas malakas, na nagpapahina kay Yang Yiyo. Ito ay malinaw na isang napakalakas na mahiwagang kapangyarihan, ngunit ngayon siya ay nakakaramdam ng pagpilit. Higit pa rito, habang bumubuti ang kanyang paglilinang, mas malakas ang mga kalaban na nakakaharap niya, maging ang mga kasanayan sa espada na ginamit niya noon ay pakiramdam na walang kapangyarihan. Halimbawa, ang Black Lotus Sword Formation ay aalisin kung hindi ito mapapabuti. At ang kasanayan sa Whirlwind Sword ay karaniwang walang silbi. Sa paghahambing, ang kasanayan sa Black Lotus Sword ay maaari pa ring linangin at pagbutihin, habang ang Whirlwind Sword skill ay nalinang sa tuktok. Nariyan din ang mahiwagang kapangyarihan ng unang hakbang ng 12 Supremo, na halos hindi makayanan ang mga krisis ngayon. Kung talagang gusto ni Yang Yiyo na gamitin ang kapangyarihan ng unang hakbang ng 12 Supreme, kailangan niyang makamit ang isang mahusay na pagsasanib o maunawaan ang pangalawang galaw ng mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supreme. Nakalulungkot na ibinigay niya ang pangalawang paglipat sa kanyang Lotus Root clone upang maunawaan, at wala pang feedback mula sa kanyang kaluluwa hanggang ngayon. Malamang na ang Lotus Root clone ay walang nakuha mula sa pag-unawa sa ikalawang galaw ng Supreme Divine Power, kung hindi, siya, ang orihinal na katawan, ay nakatanggap ng feedback mula sa kanyang kaluluwa matagal na ang nakalipas. Naisip niya na siya mismo ang makakaintindi nito mamaya. Nasa gitna na siya ngayon ng fusion cultivation, at dapat na mas mabilis niya itong maunawaan kaysa sa Lotus Root clone. Ngayon ay nakaharap sa mabangis na ape crocodile beast, magagamit lamang ni Yang Yiyo ang lahat ng kanyang lakas upang ipakita ang mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremo. Ang Vajra Supreme rin ang pinakamakapangyarihang kapangyarihang mahiwagang maaari niyang ipakita sa kasalukuyan. Nakaharap sa makapal na balat na ape crocodile beast, walang tiwala si Yang Yiyo.
Hindi masira ng Dragon Slaying Sword ang leather armor ng Ape Crocodile Beast, at ngayon ay makakaasa na lang siya sa makapangyarihang kapangyarihan ng 12 Supremo para labanan ito. Ang mga Ape Crocodile Beast na ito ay dapat na isang grupo ng mga mabangis na hayop sa gitna ng mga halimaw. Wala silang gaanong karunungan, kaya medyo madali silang pakitunguhan. Kung makatagpo sila ng isang halimaw na may katalinuhan, hinding-hindi maglalakas loob si Yang Yiyo na atakihin si Shui Yuansho. Ang mga halimaw na may katalinuhan ay may karunungan na hindi bababasa sa tao. Ang mga halimaw na may karunungan ay ang pinakamahirap at mahirap pakitunguhan. Siyempre, kung may paraan para patayin ang mga unggoy buwaya na hayop, hindi bibitawan ni Yang Yiyo ang alinman sa kanila. Ang balat ng Ape Crocodile Beasts ay isang tunay na kayamanan. Kung ito ay para sa pagpino ng baluti o pagpino ng mga anteng-anteng, maaari itong ituring na pinakamahusay. Sa kasamaang palad, natakot lamang siya nang makita niya itong 8 unggoy na buwaya. Siya, hindi matalo ang isa, lalo na ang 8. Kahit na ang nauna ay pinatay ni Lu Yanji na may lason sa ilalim ng magkasanib na pagsupil sa kanya at sa 5 elementong hayop. Ngayon ay may 8 Ape Crocodile Beasts, kaya't maaari lamang siyang tumakbo sa abot ng kanyang makakaya. Ang unang galaw ng mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes ay ang pagpapakita ng Supreme King Kong. Ang 3 seal ay ginagawang sagrado ang 30 metrong taas na katawan ng Dharma ni Yang Yiyo. Gamit ang Vajra seal sa kanyang kaliwang kamay at ang Supreme seal sa kanyang kanang kamay, bigla niyang pinagdikit ang kanyang kaliwa at kanang kamay at umungal at sinampal ang 2 hayop na unggoy na buwaya na nakaharang sa harapan. Biglang lumitaw ang 2 gintong palad. Sila ay mga mahiwagang palad na nabuo sa pamamagitan ng paghalay ng tunay na enerhiya, na may mga sinaunang rune na kumikislap sa kanila. Boom boom! Isang malaking dagandong ang tumunog. Wow wow! Ang Ape Crocodile Beast ay umungal, at tinamaan ng malakas ang katawan nito na mahigit 10 metro ang haba ng Vajra Supreme Magical Power ni Yang Yiyan. Ibinuka ng Ape Crocodile Beast ang dagwang bibig at umungal sa sakit. May mahinang asul na liwanag sa kanilang mga katawan, ngunit nilalabanan nila ang pag-atake ni Yang Yiyan. Gayunpaman, sa ilalim ng pag-atake ni Yang Yiyan, ang 2 Ape Crocodile Beast ay gamulong at gumawa ng paraan. Puno ng galit ang mukhang unggoy at sobrang bangis. Si Yang Yiyan at ang 5 Elements Beast ay sumugod sa isang iglap, at sa isang iglap ay narating nila ang Rift Mountain, na parang isang proteksyon na pader. Nang si Yang Yiyan at ang 5 Elements Beast ay dadaan na sa bundok ng bahura na parang pader ng lungsod, nagulat ang boses ni Lu Yanji, "Brother Yang, mag-ingat ka." Habang nagsasalita, tumalon si Lu Yanji, at bumuga ng laso na gas mula sa kanyang mga kamay. Nang marinig ni Yang Yiyan ang sigaw ni Lu Yanji, mabilis siyang umatras. Wow! Boom! Roar, masakit sa akin to death. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Yang Yiyan ay biglang kumaibot, at lihim niyang inisip na ito ay isang malapit na tawag. Ngunit nang siya ay umatras, sinampal siya ng buntot ng isang taong unggoy na buwaya, na nabasag ang isang malaking hukay. Napakalakas ng kapangyarihan ng Human Ape Crocodile Beast na matatawag itong abnormal. Alam ni Yang Yiyan na kung siya ay hagupitan ng buntot nito, tiyak na hindi ito magiging kaaya-aya. Ang 5 Elements Beast ay sumigaw sa kanyang tenga, ngunit ito ay hinampas ng isa pang Human Ape Crocodile Beast, dahilan upang ang 5 Elements Beast ay bumagsak sa lupa sa sakit. Pagkatapos sa isang iglap, ang 2 Human Ape Crocodile Beast ay sumugod sa 5 Elements Beast. Sa sandaling ito, gumagamit si Lu Yanji ng lason sa kanyang kamay upang lasunin ang mga hayop na unggoy buwaya na sumusugod mula sa lahat ng direksyon. Nakita ni Yang Yiyo ang 5 Elements Beast sa pagkabalisa, ang kanyang mukha ay nakatagilid, at itinaas niya ang kanyang malaking katawan upang sipain ang Ape Crocodile Beast na umaatake sa 5 Elements Beasts. Ngunit nang siya ay sumipa, ang mga hayop na unggoy buwaya ay tila alam na ang tungkol dito, at biglang ibinaling ang kanilang mga ulo ng 180 degrees, ibinuka ang kanilang mga dagwang bibig at kinagat ang malalaking binti ni Yang Yiyo. Ang bilis at lakas ng reaksyon ay parehong mabangis at hindi maihahambing. Boom! Nagulat si Yang Yiyo. Sa isang pag-click, ang kanyang 30-meter high magical power ay direktang nawala. Sa isang iglap, bumalik sa normal ang kanyang katawan, ngunit agad na umagos ang dugo mula sa kanyang mga bukong-bukong. Nabigla pa rin si Yang Yiyan, bumubulong sa kanyang sarili, buti na lang, ang aking katawan ng Dharma ay may basbas din ng Vajra Immovable Seal, at ang aking laman na katawan ay nasa larangan ng buhay at kamatayan, kung hindi, ang binti na ito ay nakagat ng halimaw na ito. Bagamat nakaranas siya ng maliit na pagkawala, bumili rin siya ng oras para sa 5 Elements Beast. Ang 5 Elements Beast ay umungal at ang walang kulay na liwanag ay kumikinang ng maliwanag, at nakatakas mula sa pag-atake ng isa pang Ape Crocodile Beast. Sa oras na ito, nagkaroon ng epekto ang poison gas ni Lu Yanji, at isang makapal na fog na parang tinta ang tumaas sa lugar ng tubig, na lubhang masangsang.
Sa susunod na sandali, lumitaw si Luyanji sa tabi ni Yang Yian at ibinigay sa kanya at ni Daor ang antidote para sa Five Elements Beast nang walang sinasabi. Kuya Yang, inumin mo na ang antidote, tara na. Sabi ni Luyanji. Kinuha ni Yang Yian ang antidote at tiningnan ang 8 ape crocodile beast sa paligid niya. Tila nanginginig ang katawan nila na parang lasing, at halatang lason. Nang makita ito, sinabi ni Yang Yian, Yanji, hanggang kailan gagana ang iyong lason? Sabi ni Luyanji, tayo na. Naubos na ang lason na maaaring pumatay sa ape crocodile beast noon. Ito ang aking kasalukuyang evil poison skill. Hindi nito kayang lasonin sila, lalo pa silang patayin. Kung hindi tayo aalis ngayon, hindi tayo makakaalis hanggat hindi sila nagre-react. Si Yang Yian ay nakaramdam ng panghihinayang. Noong una ay naisip niya na mas makabubuti kung lasunin niya ang mga ito hanggang mamatay, ngunit kung hindi niya kayang patayin ang mga ito, mahihimatay na lang siya. Pagkatapos ay maaari niyang pabagsakin ang lahat ng mga hayop na ito. Ngunit hindi alam ni Luyanji na hindi siya sigurado. Tara na. Umungol si Yang Yian at tumalikod kasama si Luyanji para maupo sa likod ng 5 elementong hayop. Mabilis na tumakbo ang 5 elementong hayop at mabilis na lumabas sa open space sa isang kisap mata. Gayunpaman, pagkatapos lamang nilang maglakad palabas ng 12 ng metro, isang matalim at nakakatang na sigaw ang narinig sa likuran nila. Wow! Ungol! Isang silver-white ape crocodile beast ang gumapang palabas ng kuweba sa Rift Mountain Group at umungal sa direksyon kung saan umalis sina Yang Yian at Luyanji. Ang ape crocodile beast na ito ay napakaliit, mga 3 metro lamang ang haba, ngunit pagkatapos ng dagandong, 8 malalaking bughaw kulay na ape crocodile na hayop ang nagising mula sa kanilang sinaunang kalituhan at isa-isang nahulog sa lupa. Kabanata 12:10, mga mata na nahuhulog sa isang yungib ng yelo. Narinig din ni Yang Yian at Luyanji ang dagandong sa likuran nila, at pareho silang nagbago ng kulay. Ang dagandong na ito ay ang boses ng unggoy buwaya na hayop, ngunit ito ay malinaw na iba ang tunog sa boses ng ordinaryong unggoy buwaya na hayop. Dahil dito, naisip ni Yang Yian na tiyak na mayroong kakaiba at mas makapangyarihan sa mga hayop na unggoy buwaya. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Yang Yian sa Five Elements Beast, Xiaowu, bilasan mo, baka nasa malaking problema tayo. Nang walang paalala ni Yang Yian, binilisan na ng Five Elements Beast ang takbo nito, seryosong tumango at tumakbo ng ligaw. Bilang isang halimaw ng langit at lupa, ang Five Elements Beast ay natural na may sariling kakaibang katangian. Mas nararamdaman niya kaysa kay Yang Yian na ang kakaibang sigaw sa likod niya ay puno ng panganib. Ang Five Elements Beast ay tumakbo sa pagitan ng mga bahura at bundok. Kahit sa tubig sa ilalim ng Silent River, hindi naapektuhan ang bilis, at naging kidlat. Kapag tumatakbo palayo, wala itong direksyon, nakatutok lang sa pagtakbo ng ligaw, tumatakbo ng 12 ng milya ng hindi nalalaman, ngunit nasa mga bahura at bundok pa rin. Sa kabutihang palad, hindi nakita ni Yang Yian ang ape crocodile beast na humahabol sa kanya mula sa likuran, at hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag. May mapurol na sakit sa kanyang binti. Kakagat pa lang niya sa kanyang guya ng unggoy buwaya na hayop, at wala siyang oras upang gamutin ang sugat. Sa oras na ito, nakita niyang hinahabol siya ng halimaw na hayop mula sa likuran, kaya ginamit niya ang kanyang kakayahan upang ayusin ang sugat. Ang kanyang laman sa larangan ng buhay at kamatayan ay maaaring hindi ang pinakamahirap, ngunit maaari nitong ayusin ang mga pinsala ng pinakamabilis. Ang malalim na sugat na makikita sa buto ay mabilis na inayos ni Yang Yian pagkatapos magsanay. Okay lang ba si Kuya Yang? Nag-aalalang tanong ni Luyanji. Ayos lang, salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Ngumiti si Yang Yian at sinabi. Kung hindi dahil sa naglilinang ng lason ni Luyanji, sa pagkakataong ito ay talagang mapanganib. Bagamat hindi pinatay ng kanyang lason ang 8 hayop na unggoy buwaya, ginawa nitong kalituhan ang mga hayop na unggoy buwaya at maiwasang mapalibutan. Wala akong ginawa. Lason lang ang magagamit ko. Sayang lang wala na yung refined venom. Kung hindi, maaari kong subukang lasunin hanggang mamatay ang halimaw na hayop. Nahihiyang ngumiti si Luyanji. Napakagaling mo. Hindi mo ba napansin na maganda ang teamwork natin at hindi tayo magagapi? Haha, tumawa si Yang Yian at pinawi ang tensyonado na kapaligiran. Natigilan si Luyanji, ngunit kapag naisip niya ito, totoo ito. Si Daor ay may talento sa treasure hunting, at siya ay isang dalubhasa sa pagnanakaw ng mga bagay. Ang Five Elements Beast ay hindi lamang makapangyarihan, kundi pati na rin ang pinakamahusay na bundok. Si Yang Yian ay may maraming paraan at siya ang gumagawa ng mga desisyon. Siya mismo ay isang nagtatanim ng lason. Hindi talaga ito makakatulong, ngunit maaari itong gumanap ng isang papel sa kritikal na sandali. Tumingin si Yang Yian kay Luyanji at may parehong ideya sa kanyang isipan. Sa katunayan, alam niya na si Luyanji, isang nagtatanim ng lason, ay may papel sa kanila.
Naisip niyang maghanap ng paraan upang mapabuti ang kanyang paglilinang sa lalong madaling panahon at bigyan si Luyanji ng malaking tagumpay ng masamang katawan ng lason. Sa panahong iyon, magkakaroon na sila ng kapangyarihang magwasak sa sarili sa Taihuang. Ang Taihuang Star Sea ay talagang kakaiba, at anumang halimaw na makakaharap nila ay napakalakas. Nakita rin niya mula sa Ape Crocodile Beast na ang Taihuang Star Sea ay talagang isang lugar na puno ng natural na kayamanan. Bukod sa iba pang mga bagay, ang punong Shuiyuan Spirit Fruit, at ang katad na baluti ng Ape Crocodile Beast ay pawang mga kayamanan. Ito ang unang lugar na pinuntahan nila pagkatapos pumasok sa Taihuang, at nakakuha sila ng 3 kayamanan. Mahirap isipin kung gaano karaming likas na kayamanan ang mayroon sa malawak na Taihuang. Ngayon ay naiintindihan na rin ni Yang Yian kung bakit napakaraming monghe ang pumapasok kung ang Taihuang ay mapanganib. Kung saan may malaking panganib, may magandang pagkakataon, tulad ng panahong ito. Nakakuha sila ng 6 na Shuiyuan Spirit Fruit at isang piraso ng leather armor ng Ape Crocodile Beast. Ang pinakamalaking pakinabang ay ang direktang pagbunot ni Yang Yian ng puno ng Shuiyuan. Doon ay maraming likas na kayamanan, alam ito ni Yang Yian, ngunit naunawaan din niya na wala silang lakas, lalo pa ang pagkuha ng mas maraming likas na kayamanan, kahit na mabuhay sa Taihuang ay hindi madali. Not to mention that the monsters at the moment can't beat them, there are also Yuan Shenhuan and Feng Yinyang na hindi alam kung kailan nila makikita. Pareho silang nakakamatay. Sa pag-iisip tungkol sa mga ito, nakaramdam ng pait si Yang Yian. Ngunit pagkatapos ay napuno siya ng fighting spirit. Para sa kanya, malaking panganib at malaking hamon ang mga shortcut para lumakas at mabilis. Ito ang madalas na sinasabi sa kanya ng matanda, bumagsak sa buhay at kamatayan, lumaki sa labanan. Nang nag-uusap sina Yang Yian at Luyanji sa likod ng 5 Elements Beast, biglang tumigil ang 5 Elements Beast. Sinabi ni Yang Yian, Xiaowo, huwag kang huminto at maglakad ng mabilis. Hindi ko alam kung kailan maaabutan ng Ape Crocodile Beast sa likod. Mapait na ngumiti ang 5 Elements Beast at sinabing, natatakot akong hindi makaalis ang Master. Natigilan si Yang Yian at tumangala. Sa sumunod na sandali, hindi mapigilan ang tibok ng kanyang puso. Sa isang bahura 30 metro sa unahan, nakita ang isang pilak puting unggoy buwaya na hayop, malamig na nakatingin sa kanila na may pares ng pulang dugo na mga mata. Ito ay isang 3 metrong haba ng Ape Crocodile Beast. Ang laki nito ay ganap na naiiba sa mga 12-dosenang metro ng asul kulay abo na Ape Crocodile Beast. Ilang beses itong mas maliit at ang kulay ng katawan nito ay silver white din. Ang ulo ng unggoy ay mas mukhang ulo ng tao, at ang mga tampok ng mukha ay parang isang octogenarian, na may napakatandang mukha. Nang tingnan ni Yang Yian ang pulang dugo na mga mata ng silver white ape beast, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Pakiramdam niya ay tinititigan siya ng isang makamandag na ahas. Nanlamig ang buong katawan niya, para siyang nahulog sa kuweba ng yelo. Isang malaking halimaw. Isang ganap na malaking halimaw, mas matangkad kaysa sa mga naunang Ape Crocodile Beast. Ito ba ang gitnang hari ng mga hayop na unggoy buwaya? O ito ba ay isang mutated Ape Crocodile Beast? Sa madaling salita, naramdaman ni Yang Yian na ang silver white Ape Crocodile Beast na ito, na mas maliit sa laki, ay isang napakalakas na pag-iral. Nang tingnan ni Yang Yian ang pulang dugo nitong mga mata, nakita niya na ang Ape Crocodile Beast na ito ay isang matalinong pag-iral. Nakaramdam ng pait si Yang Yian sa kanyang puso at natuyo ang kanyang bibig. Hindi niya kayang harapin ang mga ordinaryong Ape Crocodile Beast, at ngayon ay nagkaroon ng mas makapangyarihang pag-iral. Ito ay isang nakamamatay na pag-iral. Malinaw, itong silver white Ape Crocodile Beast na ito dapat ang gumawa ng kakaibang dagandong sa likod nila noong sila ay tumatakas. Ngunit hindi ito inaasahan ni Yang Yian, at hindi niya napansin kung kailan ito lumitaw sa harap nila at hamarang sa kanilang daan. Sa anumang kaso, ang silver white Ape Crocodile Beast na ito ay dapat na hari ng Ape Crocodile Beast, at ito ay ganap na makapangyarihan. Ninakaw niya ang Water Elemental Spirit Fruit at Water Elemental Tree, at ngayon ay dumating na ang retribution. Nagkatitigan lang ang dalawang gilid, at walang gumagalaw. Naramdaman ni Yang Yian ang panginginig ni Luyanji. Nakaramdam din ng inis si Daor sa balikat ni Yang Yian. Napaka-depressed ng atmosphere. Bago sila kumilos, ang invisible pressure aura ay nagparamdam kay Yang Yian at sa iba pa ng matinding pressure. Sa isang tiyak na sandali, isang dagandong ang tumunog 12-dosenang metro sa likuran nila, wow wow wow. Sa oras na ito, sa wakas ay umungal ang silver white Ape Crocodile Beast, wow. Na parang sagot. Ang mga mukha ni Yang Yian at Luyanji ay lubhang nagbago. Ang dagandong sa likuran nila ay halatang humahabol ang 8 hayop na unggoy. Pumunta. Umungol si Yang Yian, na sinenyasan ang 5 Elements Beast na tumalikod. Biglang tumalikod ang 5 Elements Beast at tumakbo sa kaliwa. Gayunpaman, sa oras na ito,
nakita ni Yang Yiyo ang kulay pilak puting ape monster na gumalaw. Tumalon ito mula sa bahura at agad na naging kidlat. Isang kislap ng pilak na liwanag lamang ang nakita ni Yang Yiyo. Sa sandaling ito, nabigla siya. Ang bilis ng Silver White Ape Crocodile Beast na ito ay masyadong mabilis. Alam niyang hindi na siya makakatakas. Sa pag-iisip nito, hinawakan ni Yang Yiyo ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, tumalon sa likod ng Five Elements Beast, at nilaslas ang Ape Crocodile Beast na naging Silver White Light na may espada. Alam niyang hindi siya kalaban. Kailangan niyang labanan ang Silver White Ape Crocodile Beast na ito, kung hindi, siya, si Lu Yanji, at ang Five Elements Beast ay masugatan. Kasabay nito, hinigpitan niya ang espasyo ni Daor sa Chen Kunpot upang maiwasang maapektuhan si Daor. Boom! Puff! Isang espada ang tumama, at biglang nagkaroon ng malakas na putok. Naramdaman lamang ni Yang Yiyo ang isang malaking puwersa na parang isang bundok na paparating. Dumura siya ng isang subo ng dugo at lumipad paatras. Lumipad siya paatras at bumagsak ng husto sa bahura. Sa isang putok, isang malaking piraso ng bahura ang nabasag. Sa sandaling ito, mayroon lamang isang pangungusap sa kanyang isip invincible. Ang Silver White Ape Crocodile Beast na ito ay talagang hari ng Ape Crocodile Beast. Ito ay masyadong makapangyarihan. Ang kapangyarihang ipinadala sa pamamagitan ng Dragon Slaying Sword ay parang bundok. Bago pa makatayo si Yang Yiyo, nakita ni Yang Yiyo ang Silver White Ape Crocodile Beast na sumusugod muli sa kanya, at sa isang kisap mata ay 3 metro na ito sa kanyang harapan. Blanko ang isip ni Yang Yiyo, at naisip niya sa sarili, mamamatay na ba ako? Ang Silver White Ape Crocodile Beast ay parang nahuhulog siya sa isang kuweba ng yelo sa isang sulyap lang. Sa sandaling ito, siya ay tinamaan at nasa bingit ng buhay at kamatayan. Nasa loob din ito ng inaasahan ni Yang Yiyo. Masyadong mabilis ang bilis at kapangyarihan ng halimaw, at wala siyang oras para mag-react. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.